Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3581-3600. Kabanata 3581. Ang Orden Gloria. Nagawa ni Gloria na mag-level up matapos lumunin ang mga spiritual ley lines ng dalawang major deviant clans. Gayunpaman, hindi siya umalis kaagad upang humingi ng paghihiganti. Sa halip, tumuloy muna siya sa corpse pit. Tinipon ng Bone Grandmaster ang lahat ng miyembro ng Glorian Order doon ayon sa tagubilin ni Gloria. Hindi mabilang na mga tao ang napuno ng corpse pit, at walang katapusan sa paningin. Lumutang si Gloria sa ibabaw ng hukay. Isang itim na bola ng enerhiya ang pumaligid sa kanya, na tila siya ay isang Diyos na bumaba mula sa langit. Si Bone Grandmaster at Xylaz ang unang lumuhad at bumati sa kanya. Maligayang pagdating, Panginoong Gloria. Ang iba ay nalaglag ang sarili sa sahig habang binati ng dalawa si Gloria. Panginoon Gloria, nais naming mapasailalim sa iyong maningning na paghahari at maging bahagi ng pinag-isang kaayusan ng mundo para sa mga susunod na henerasyon, sabi nila ng may pagpipitagan. Dahan-daang bumaba si Gloria sa kanya habang inilalabas niya ang pagtaas ng enerhiya sa kanyang katawan. Isang mabigat na aura at enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at kumalat sa hangin. Ang kanyang mga tagasunod ay nangingibabaw nang sila ay nakipag-ugnayan sa kanyang mga mapagkukunan ng enerhiya. Dahil sa unos ng enerhiya, nahihirapan silang huminga. Pinigilan lamang ni Gloria ang kanyang enerhiya sa pagkaraan ng ilang panahon. Bumangon ka, sabi niya na may bakas lamang ng mapang-akit na alindog sa kanyang boses. Gayunpaman, kahit na ito ay kaakit-akit, ang kanyang tono ay nag-uutos, at hindi ito nag-iwan ng anumang puwang para sa maalay na imahinasyon. Nakayuko lamang sila sa susunod. Salamat, Lord Gloria. Naramdaman nila ang mabigat na naalis sa kanila at dahan-daang bumangon. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Sinubukan ng ilang bastos na lalaki na magnakaw ng sulyap kay Gloria. Gayunpaman, agad nilang binawi ang kanilang mga tingin nang maramdaman ang nakakatakot na aura na ipinalabas niya. Kitang-kita nila ang napipintong pagbabante ng kamatayan na nakadirekta sa kanila. Kaya naman, agad nilang ibinaba ang kanilang mga ulo, at saka dahan-daang nawala ang pakiramdam. Pagkatapos, naalala nila ang nakita nila sa sulyap, ang balingkinitan at magandang figure ng isang babae. Gayunpaman, napapaligiran siya ng mga ulap ng nakakatakot na aura, at hindi nila maaninag ang kanyang mukha. Nagawa ko na ang pinakamataas na pagkakasunod-sunod ng paglilinang, at oras na para ibunyag ko ang Glorian Order sa harap ng mundo, inihayag ni Gloria sa isang mapagmataas na paraan. Napakatalino niyan, Panginoong Gloria. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Lahat kayo ay maaaring bumalik sa inyong orihinal na mga posisyon at tipunin ang lahat ng puwersa na magagawa ninyo. Magtatalaga ako ng mga misyon para sa inyong lahat sa lalong madaling panahon. Ang pagbanggit lang ng Glorian Order ay mag-uudyok ng takot sa puso ng mga tao noon. Malamig na sabi ni Gloria. Oo, Panginoong Gloria, magaling. Baka umalis ka na. Ang mga tagasunod ng Glorian Order ay umatras kaagad pagkatapos. Kamusta ang mga kaibigan ko? Tanong ni Gloria habang dahan-daang lumapag. Huwag kang mag-alala, Master. Kumapit pa sila, nakangiting sabi ni Xylaz. Magaling. Bibisitahin ko sila. Bantayan mo ang pinto, sabi ni Gloria habang papunta sa lihim na silid ni Corpse Pit. Matapos mabuksan ang pintong bato, nakita ang isang dosenang taong nakalok sa loob ng sekretong silid. Sila ang top 10 mula sa Ecclesiastic Order, sina Sonia, Ralph, Kato, at Yusuf, na pinahirapan hanggang sa hindi na makilala. Hindi man lang nila iniangat ang kanilang mga ulo, dahil inakala nila na ang gwardya ay naghahatid ng pagkain sa kanila gaya ng dati. Hello, everyone. Kanina pa, ha?
Binati sila ni Gloria sa mapanoksong tono. Laking gulat nila nang marinig ang boses niya kaya napalingon sila sa direksyon niya. Nang mapagtantong si Gloria na, napuno ng gulat, galit, at kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata, lalo na nang maramdaman ang nakakatakot na aura na sadyang ibinibigay ni Gloria. Lahat ay nataranta. Gloria, ganoon na ba ang pagbuti mo? Paano ito posible? Ilang buwan na lang. Paano mo nagawa? Kabilang sina Rayvan at Davon sa unang nagtanong. Kung tutuusin, si Gloria ay dating isang maliit na prito na hindi man lang nila ipagkakaila na tingnan. Gayunpaman, nagtataglay siya ng ganoong kakilakilabot na aura ngayon. Hindi maisip kung gaano siya kalakas. Nagulat ba kayo? Oh, ngunit ito ay simula pa lamang. Lumaki ang ngiti ni Gloria habang nagpatuloy, syempre, mayroon akong mga hinihingi na buto na dapat kong pasalamatan. Ikaw. Halos magsuka ng dugo ang top 10 sa kanyang mapanoksong pananalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3582. Nagsimulang kumilos si Gloria. Dapat kang makaramdam ng karangalan dahil ang iyong pag-alis ng mga buto at ako ay naging isa, hindi ba? Ngumisi si Gloria. Pinangalanan. Pinandilatan siya ng top 10 na may pagkagalit. Sino ang makadarama ng karangalan sa ilalim ng gayong mga kalagayan? Ngayong naitatag ko na ang Glorian Order, dapat mong masaksihan kung paano ko duminahin ang mundo. Sabi ni Gloria na lumawak ang ngiti. Isang malaking pakiramdam ng kasiyahan ang bumalot sa kanya nang makita niya ang galit at kawalan ng pag-asa na nakasulat sa buong mukha ng top 10. Sa kabila ng kung gaano kakataas at kalakas dati, naging mga bilanggo ka sa huli. Ang top 10 ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit, ngunit wala silang magawa. Kung isasaalang-alang ang kasalukuyang husay ni Gloria, matatalo agad ang top 10 kahit magsanib puwersa sila sa rurok ng kanilang kapangyarihan. Ang nangungunang 10 ay hindi naiiba sa sino mang ordinaryong tao na ang kanilang mga paglilinis na buto ay nakuha at ang mga kapangyarihan ay hinihigop. Isa pa, patay na sana sila ngayon kung walang kakaibang libangan si Gloria na hayaan silang masaksihan kung paano niya nakita ang kanyang tagumpay. Sa sandaling iyon, napuno ng matinding kawalan ng pag-asa ang mga puso ng top 10. Sa madilim na mga titig, sila ngayon ay kumilos na parang buhay na patay. Nga pala, Sonia, dapat kang manatiling buhay. Ikaw marahil ang unang saksi ng aking gawa. Siguradong masaya ka sa kung gaano ako naging makapangyarihan, di ba? Huwag kang magalit. Pagkatapos ng lahat, ang iyong galit ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Maaari kang makatipid ng enerhiya upang mabuhay. Nang dahan-daang itinaas ni Gloria ang kanyang daliri, ang baba ni Sonia ay itinaas ng hindi nakikitang puwersa. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hiniling ni Sonia na maabyutin niya si Gloria at kagatin ang huli. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumuko siya at nahulog sa kawalan ng pag-asa. Dahil nakita niya ang husay ni Gloria kanina, naisip ni Sonia na hindi niya mahawakan ang manggas ni Gloria kahit na umatake siya sa kanyang tuktok. Tama na. Panoorin mo lang habang sinasakop ko ang mundo. Baka iligtas ko ang buhay mo kung maganda ang mood ko. With that, naglakad si Gloria papunta kay Yusuf at binati siya. Master Yusuf, okay ka lang ba? Hindi pa patay si Yusuf dahil sa epekto ng pil. Walang duda, intensyon din ni Gloria na buhayin siya. Gusto niyang panoorin ng lalaking ito, na dapat ay namamahala sa Holy Guild at Ecclesiastic Order, habang ganap niyang sinisira ang kanyang dakilang pamana. Pakiusap patayin mo ako. Mahinang pakiusap ni Yusuf. Nawalan na siya ng huling sulyap ng pag-asa matapos masaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan ni Gloria. At saka, tila naiisip niya ang mapangwasak na sandali sa Ecclesiastic Order ay napawi. Ang pamana na labis niyang ipinagmamalaki ay masisira ni Gloria anumang oras mula ngayon. Hindi kita papatayin, at least hindi ngayon. Gusto kong masaksihan mo kung paano ko sirain ang Ecclesiastic Order at ang Holy Guild. Tawa ng baliw si Gloria. Nanlaki ang mga mata ni Yusuf sa galit at nahimatay sa sumunod na segundo. Maya-maya iyayanig ko ang mundo. Abangan mo na lang. Pagkatapos noon, lumabas si Gloria sa lihim na silid na may kasiyahan. Napuno ng buong lihim na silid ang pakiramdam ng lubos na kawalan ng pag-asa. Pagdating ni Gloria sa bangkay, malalim ang iniisip niya.
Ang Glorian Order ay napakalaki na ngayon. Kapag ang lahat ng miyembro ng Glorian Order ay nagtitipon, mas malakas tayo kaysa sa Ecclesiastic Order at Yartran. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maalala niya ang sandali na hindi nagtagal ng maraming tagasunod ang sumamba sa kanya. Mula ngayon, hindi na ako kailangang makulong sa maliit na espasyong ito. Haharapin ko ngayon ang mundo. Hintayin mo na lang. Lahat kayo ay naghahanap sa harap ng Glorian Order. Naisip na ng ambisyosong si Gloria ang unang hakbang na dapat niyang gawin. Halika rito. Sumenya si Gloria sa isang tao gamit ang kanyang daliri. Si Bone Grandmaster at Xylaz, na matagal nang naghihintay, ay agad na sumugod sa kanya. Ang isa sa kanila ay may paggalang na nagtanong, Panginoong Gloria, paano kami magagamit? Inutusan ang lahat ng mga tagasunod na magtipon at tumayo. Aatake tayo sa Yartran bukas ng umaga, malamig na utos ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3583. Bakit siya napakamakapangyarihan? Hindi nagtagal, dumating ang mga tagasunod ng Glorian Order mula sa ibang lugar at naghihintay ng susunod na pagtuturo. Madaling araw, personal na pinangunahan ni Gloria ang kanyang hukbo upang salakayin ang Yartran. Dahil sa hindi mapagkakasundo na pagkakaiba sa lakas, ang Glorian Order ay tumagos sa Yartran sa bilis ng kidlat at hindi nagtagal ay dumating sa base nito. Ang labanan sa labas ng base ng Yartran ay tumagal ng hindi hihigit sa 15 minuto. Samantala, nakatanggap si Yartran ng impormasyon mula sa mga espesyaliya nito sa sandaling magsimula ang digmaan. Sa una, inaasahan ng mga miyembro ng konseho ng Yartran na ang kanilang mga puwersa sa labas ng base ay makatiis sa pag-atake ng Glorian Order sa loob ng ilang panahon. Kaya naman, nabigla sila nang malaman na natalo ng Glorian Order ang kanilang mga puwersa sa napakalaking panahon. Naiwan na walang pagpipilian, ang pinuno ng Yartran ay nag-utos sa paglulunsad ng sistema ng depensa ng bansa. Sa susunod na sandali, yumanig ang lupa, at isang invisible energy shield ang pumalibot sa buong Yartran. Nakikita ng isa ang nakakatakot na enerhiya at mga sinaunang titik na lumulutang sa paligid ng kalasag. Ito ay ang trump card ng Yartran. Noon, kahit si Levi ay hindi kayang sirain ito ng buong lakas. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi ginamit ni Levi ang lahat ng kanyang lakas. Lahat, makatitiyak na hindi nila magagawang tumagos sa kalasag. Kumpiyansa ang mga miyembro ng konseho ng Yartran tungkol dito. Gaya ng inaasahan, ang kalasag ay nagdulot ng malaking hamon sa mga tagasunod ng Glorian Order. Maging si Xylaz ay hindi na rin napigilan matapos itong suntok ng ilang beses. Sa sandaling iyon, nagkataong dumating si Gloria. Guro, patawarin mo ako sa aking kawalan ng kakayahan. I can't break the shield, magalang na sabi ni Xylaz. Malamig na sagot ni Gloria, let me try. Ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-aksaya ng iyong lakas. Kung tutuusin, kahit ang Diyos ng digmaan ni Erodia, si Levi, ay hindi ito masira. Panunuyan ng Pangulo ng Yartran. Habang pinalakas ng Pangulo ang kanyang boses gamit ang isang espesyal na aparato, ito ay umalangaw-ngaw sa buong hangin sa loob ng mahabang panahon. Nais niyang gamitin ang pagkakataon upang pigilan ang mga mananakop. Oh, ganoon ba? Ito ay kawili-wili. Napukaw ang interes ni Gloria. Sa una, nais ni Gloria na subukan ang katigasan ng kalasag sa pamamagitan ng unti-unting pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang basagin ang kalasag minsan at magpakailanman. Mga tagasunod ng Orden Gloria, tumayo kayo, malamig na utos ni Gloria. Kaagad, 10,000 ng kanyang mga tagasunod ang umatras daan-daang metro ang layo mula sa kalasag. Sa sumunod na sandali, nagpakawala si Gloria ng nakakatakot na pag-alo ng kapangyarihan, kaya't kahit ang mga tagasunod na nasa daan-daang metro ang layo ay nakaramdam ng hininga. Sa pagkakataong iyon, nabigla ang lahat sa napakalaking kapangyarihan ni Gloria. Walang alinlangan, natutuwa silang sumunod sa isang malakas na Panginoon. Buzz, buzz. Ang nakakabinging ugong ay umalangaw-ngaw mula sa kinatatayuan ni Gloria at kumalat sa malayo. Kasabay nito, kumalat ang isang surge ng makapal na obsidian energy sa buong lupain na para bang pupunitin nito ang langit at lupain.
Gusto kong makita kung ang kalasag ng enerhiya na ito ay makatiis sa aking pag-atake ng buong lakas. Ang enerhiya ng obsidian ay pinagsama sa isang hugis na parang espada sa ilang segundo. Swoosh! Ang hindi mapakali na obsidian na enerhiya ay umiikot sa paligid ng kalasag. Ano? Bakit napakalakas niya? Lahat ng tao sa Yartran ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa pagkakaalala nila, si Levi ay hindi nagpakawala ng ganoong nakakatakot na puwersa kahit noon. Para bang ang buong bansa ay sinisiksik ng surge ng enerhiya. Isa pa, kumukulo ang dugo ng lahat. Parang halos lumampas na sa limitasyon na kayang tiisin ng kanilang katawan. Huwag magpanik, maghintay ka lang dyan. Tama na, hindi niya mababasag ang energy shield. Wala siyang magagawa sa atin basta magtago tayo dito. Kinabahan ang mga taga-Yartran, gaano man sila sinubukang aliwin ng mga miyembro ng konseho. Samantala, lumutang si Gloria sa hangin na parang Diyos. Nang matapos siyang mag-ipon ng kanyang lakas, ngumiti siya at ibinaba ang kanyang kamay na parang palakol. Break. Dahil doon, bumuhos ang napakalaking surge ng obsidian energy na para bang ihihiwalay nito ang langit sa lupa. Sa sandaling iyon, ang parang espadang obsidian na enerhiya ay nagpadilim sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3584. Tinatanggal ang Yartran. Ang nakakatakot na enerhiya ay kumalat sa buong lupain at napuno ang puso ng lahat sa Yartran. Sa kabila ng napapaligiran ng di umano'y hindi magagapi na kalasag, ang mga tao ng Yartran ay napuspos ng nakakakilabot na enerhiya at nagsimulang hingal ng hangin. Para bang ang kanilang mga katawan ay malapit ng mapunit ng obsidian energy. Panganib, panganib, panganib. Ang central control panel ng energy shield ni Yartran ay patuloy na nagpapatunog ng mga babala. Maaaring kalkulahin ng device ang lawak ng banta sa energy shield batay sa dami ng enerhiya sa labas. Sa makatuwid, automatikong inilunsad ng system ang pinakamakapangyarihang sistema ng pagtatanggol nito at patuloy na pinalapot ang kalasag. Kasabay nito, ito ay konektado sa isang dulo ng super spiritual na linya ng ley at patuloy na sumisipsip ng enerhiya ng galit na galit. Sa huli, ang enerhiya ay nagbago sa panlabas na layer ng kalasag. Bang! Sa isang pagsabog na nakakasira ng lupa, ang kalasag ng enerhiya ay nanginginig din ng husto. Ang mga alon ng enerhiya ay kumalat sa buong lupain ng Yartran sa sandaling ang parang espada na obsidian na enerhiya ay dumapo sa kalasag. Nakakakilabot, gayunpaman, hindi iyon ang wakas. Ang malakas na parang espadang enerhiya ay patuloy na tumagos sa kalasag pagkatapos ng impact. Basag. Ilang sandali pa, may mga bitek sa makapal na energy shield. F*6. Imposible ito. Hindi makapaniwalang tiningnan ito ng mga tao ng Yartran. Noon, kahit si Levi ay hindi kayang basagin ng buong lakas ang kalasag. Paano nagagawa ng misteryosong babaeng ito? Habang sila ay tulala, ang lupain ay yumanig ng malakas na parang isang sakuna na lindol ang nangyayari. Naramdaman ng lahat na parang nabaligtad si Yartran. Pagkaraan ng ilang sandali, mas maraming bitek ang nabuo sa kalasag ng enerhiya. Sa huli, naabot ng kalasag ang threshold nito. Basag. Habang nabasag ang kalasag, naglaho ang parang espadang obsidian na enerhiya. Ang natitirang mga alon ng enerhiya ay bumuo ng isang malalim na siwang sa lupa sa base ng Yartran. Bukod dito, kumalat ang mga alon ng enerhiya sa base at nasira ang maraming makina at infrastruktura. Nagtamo si Yartran ng maraming pinsala at casualty. Ang pinakamalakas na sistema ng pagtatanggol ng Yartran ay hindi gaanong kahanga-hanga, pagkatapos ng lahat. Pag-angat sa hangin, sabi ni Gloria at tinitigan ang base ni Yartran ng may pag-aalipusta. Bilang karagdagan, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan, dahil binanggit ng mga miyembro ng konseho ng Yartran na kahit si Levi ay nabigo na tumagos sa kalasag ng enerhiya ng buong lakas. Sa kabaligtaran, binasag niya ang kalasag ng buong lakas. Ipinakita nito ang gap in terms of strength sa pagitan nilang dalawa. Napatunayan ko ang aking sarili na mas malakas kaysa kay Levi. Pinigilan ni Gloria ang kanyang pagnanais na tumawa at inutusan ang kanyang mga tagasunod, patayin sila. Kahit na nawasak ang energy shield, alam ni Gloria na maraming elite ang nakatira sa Yartran.
Ang sukdulang layunin niya ay ang mawala si Yartran sa mundo magpakailanman. Naniniwala si Gloria sa prinsipyo na ang isa ay dapat palaging magtali ng maluwag na dulo. Kaya, hindi niya bibigyan si Yartran ng anumang pagkakataon na ibalik ang mga talahan na yan. Bilang karagdagan, nais niyang gumawa ng pangalan para sa Glorian Order sa unang labanan na ito. Habang pinupuno ng mga tagasunod ng Glorian Order ang lugar ng kanilang nakakabinging sigaw sa labanan, ang mga mandirigma ng Yartran ay nawala ng moralidad. Sa pangunguna ni Xylas, ang mga elite ng Glorian Order ay sumugod sa base ng Yartran na parang tigre na lumulusob sa kawan ng mga tupa. Ang mga miyembro ng konseho at mga elite ng Yartran ay naparalisa at hindi na makalaban. Ilang minuto lang, natapos na ang digmaan. Pagkatapos nito, halos lahat ng mga miyembro ng konseho at mga elite ng Yartran ay tinanggal sa loob ng wala pang kalahating oras. Mula noon, opisyal na natanggal ang Yartran sa mapa ng mundo. Maaalala ng kasaysayan kung paano pinamunuan ni Gloria ang Glorian Order at winasak ang Yartran gamit ang Blitzkrieg tactic. Nang bumagsak si Yartran, ipinakalat ng Black Hawk, Shield of Zarain, at iba pang mga intelligence department ang balita sa bawat sulok ng mundo. Gaya ng inaasahan, nagulat ang lahat ng puwersa sa balita at nag-aalala na sila ang susunod na target. Bukod dito, mas maraming tao sa buong mundo ang nagpasyang sumali sa mahiwagang puwersang ito matapos maipakilala ang kahangahangang gawa nito. Halos agad-agad, ang balita ay yumanig sa buong mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3585. Nasaan ang ministro? Mabilis na naglakbay sa bawat sulok ng mundo ang balita tungkol sa Glorian Order na sumisira sa Yartran gamit ang Blitzkrieg tactic. Nang matanggap ni Levi ang balita na binasag ng misteryosong babae ang energy shield ni Yartran, hindi niya maiwasang mataranta. Understandably, ang ginawa ni Gloria ay nakakuha ng kanyang atensyon. Kung tutuusin, kailangan niyang gamitin ang halos lahat ng kanyang lakas para basagin ang kalasag noon. Kahit na tinaasan ni Levi ang kanyang kapangyarihan kamakailan, naisip niya na ang kapangyarihan ng misteryosong babae ay hindi maaaring maliitin. Baka ako lang ang makakalaban niya. Minasahe ni Levi ang kanyang ulo nang magsimula itong sumakit. Hindi niya kayang manatili sa tabi ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa buong araw. Kung ang misteryosong puwersa ay umatake sa kanyang base, ang misteryosong babae ay kailangan lamang napigilan siya upang hayaan si Xylas at iba pang mga elite na katayin ang kanyang mga tauhan. Higit pa rito, kumpara sa energy shield ni Yartran, ang defensive formation ng base ay mas mahina. Ang isang piling tao na kasing lakas ng misteryosong babae ay maaaring walang kahirap-hirap na sirain ang nagtatanggol na porma sayon. Lumalabas na isa lang ang opsyon, ilipat ang lahat sa underground base. Hindi maiwasan ni Levi na makaramdam ng nalalapit at hindi pa nagagawang pakiramdam ng panganib. Kung kailangang gumawa ng karagdagang pag-iingat si Levi, may isip ng isang tao kung gaano katikat ang mga nasa base at ang underground base. Ang isang malakas na puwersa tulad ng Yartran ay nawasak sa loob ng kalahating oras. Halos hindi ako makapaniwala. Natatakot ako na hindi makayanan ng ating defense system ang pag-atake din ng misteryosong babae. Hanggat nandito si boss, hindi tayo mangangahas ng misteryosong babae. Sa kabila nito, hindi maiwasan ng lahat na mag-alinlangan. Matatalo kaya ng hindi matatalo na si Levi ang misteryosong babae. Sabihin nating ang kanyang kapangyarihan ay kapantay ng Levi's. Gayunpaman, kung pipigilan siya nito, sino pa ang makakapigil sa pag-usad ni Xylas? Habang kumalat ang mga pessimistic na kaisipang ito, nakaramdam ang lahat ng krisis. Samantala, narinig din ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order ang pinakabagong pag-unlad at natigilan sila. Alam nilang lahat kung gaano kalakas ang dating ng Yartran. Kahit na ang Ecclesiastic Order ay nasa tuktok nito, kailangan pa rin nilang maging magalang sa bansa. Paano kayang sirain ng isang misteryosong babae at ng kanyang mga tagasunod ang Yartran sa wala pang kalahating oras? Hindi sila makapaniwala sa balita. Ngayon, ang lakas ng Ecclesiastic Order ay lubhang nasira, dahil ang tatlong ministro ng Holy Guild ay nawawala o namatay. Kung aatakihin tayo ng misteryosong puwersa ngayon, maaari ba tayong tumambay doon ng kalahating araw? May alingaw na si Yartran ay may makabagong kalasag sa pagtatanggol.
Oo, kung ikukumpara dyan, ang defensive formation ng Ecclesiastic Order ay hindi dapat banggitin. Nako, hindi natin kailangang mabuhay sa takot kung nandito ang ministro. Kahit bumalik ang ministro, sa tingin mo kaya niya kayang pantayan ang lakas ng misteryosong babae? Habang nagbubulungan ang lahat sa kanilang mga sarili, may isang bagay na pareho, wala silang tiwala sa Ecclesiastic Order. Lahat ay nag-aalala sa kanilang buhay, at ang ilan ay palihim na nakatakas. Sa sobrang takot ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order, ang acting minister ng Holy Guild ay maaari lamang subukan ang kanyang makakaya upang aliwin sila. Sinabi niya sa lahat na ang ministro ay posibleng buhay, dahil ang koordinasyon ng selyo ay lumipat kamakailan. Malaki ang posibilidad na malapit nang bumalik ang ministro. Kahit na ang acting minister ay nagsabi ng totoo, ang iba ay nag-iisip na siya ay gumagawa lamang ng walang laman na mga pangako. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang naniniwala na babalik ang ministro. Nagkaroon ng malaking krisis sa pagtitiwala sa pagitan ng rank at file at ng mga miyembro ng konseho ng Ecclesiastic Order. Sa sandaling itanim ang binhi ng takot, ito ay magsisimulang tumubo at mabilis na kumalat. Higit pa rito, ito ay magbubunsod ng isang kadena ng mga reaksyon maaga o huli. Halimbawa, ang mga miyembro ay masisira at hindi kumilos ayon sa itinuro. Gayun din, ang impluwensya ng mga miyembro ng konseho sa mga miyembro ay mawawala. Lalong magiging mapanganib ang sitwasyon habang tumatagal ang usapin. Master, nasaan ka? Napahawak sa ulo ang acting minister ng Holy Guild sa pagkadismaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3586. Ang spiritual ley line ng Yartran. Habang ang lahat ay nakadama ng tumataas na pakiramdam ng panganib, maging ang kumpiyansa ng acting minister ay nayanig. Milya ang layo, isang massacre ang naganap matapos masakop ni Gloria ang Yartran. Si Xylaz, ang natitirang inapo ng dalawang lihis na angkan, ay ganap na ipinakita ang kanyang walang awa na kalikasan sa massacre. Maraming miyembro sa base ng Yartran. Mahigit kalahati ang napatay, habang ang mga natitirang miyembro ay sumuko at hindi na lumalaban. Nahuli rin ang natitirang 12-dosenang miyembro ng konseho. Nang mga sandaling iyon, lumuhad sila at humingi ng awa kay Gloria. Bilang kapalit ng kanilang buhay, handa silang ibigay kay Gloria ang pinakamataas na sekreto ng Yartran, ang lokasyon ng super spiritual na linya ng ley na umaasa sa Yartran para mabuhay. Kahit na nasa sabik si Gloria dito, nagkunwari siyang walang pakialam. Ang impormasyon ay hindi sapat upang bilhin ang lahat ng iyong buhay. Upang manatiling buhay, inalok siya ng mga miyembro ng konseho ni Yartran ng kanilang mga mahiwagang damo. Malawak ng ngiti ang mga labi ni Gloria nang makita ang tambak ng mahiwagang halamang gamot. Dahil ang bait mo, ipinapangako kong pananatilihin kong buo ang iyong mga bangkay. Xylaz, patayin mo lahat maliban sa presidente. Siyempre, tandaan na huwag mag-aksaya ng kanilang lakas bago sila patayin, sabi ni Gloria na may paghamak. Dinilaan ni Xylaz ang kanyang mga labi at magalang na tumugon, "Oo, guro." Matapos ay execute ang lahat, nagtungo si Gloria sa spiritual ley line ng Yartran kasama ang Pangulo. Dahil takot na takot ang Pangulo sa kapangyarihan ni Gloria, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang daya. Dahil dito, dinala niya ito diretso sa destinasyon. Natigilan si Gloria nang makita ang super spiritual na linya ng ley, dahil ito ay mas malaki kaysa sa dalawang lihis na angkan. Sa kaibuturan niya, naisip niya na mas nakakatakot pa ito kaysa sa spiritual ley line na umaasa sa Ecclesiastic Order. Karaniwan, ang isang super espiritual na linya ng ley ay magiging isang transparent, malakristal na istruktura. Gayunpaman, ang spiritual ley line ni Yartran at maging ang espiritual na enerhiya sa paligid nito ay kulay ginto. Ang espiritual na enerhiyang ito ay mas dalisay kaysa sa espiritual na enerhiya na karaniwan nating kinukuha gamit ang mga diskarte. Nang mga sandaling iyon ay kumikinang ang mga mata ni Gloria. Hindi na siya makapaghintay na sumipsip ng enerhiya ng spiritual ley line. Kung natatandaan ko ng tama, ang mga linya ng espiritual na ley ay nag-iiba din sa mga antas. Biglang naalala ni Gloria ang mga talaan tungkol sa mga espiritual na linya ng ley na nakasulat sa mga sinaunang manual ng Ecclesiastic Order. Alam ng Ecclesiastic Order na ang mga linya ng paglilinis na ley ay iba-iba sa mga antas,
Gayunpaman hindi nila makategorya ang mga ito ng detalyado. Sa makatuwid, ang tanging magagawa ng mga ninuno ay pagtakpan ito sa kanilang mga manual. Gayunpaman, masisiguro ng isang tao na ang isang linya ng pagtatalaga na lay na nagdulot ng kulay na nagreresulta sa enerhiya ay mas mahusay kaysa sa mga walang kulay. Noon, umalis ang ministro para maghanap ng mas mataas na antas ng mga super spiritual na linya ng lay, dahil natuklasan niya ang isa na mas mahusay kaysa sa mga super spiritual na linya ng lay. Nasa mas mataas na antas ang spiritual ley line ng Yartran kaysa sa ecclesiastic order. Marahil ay umabot na ito sa antas ng inaasahan ng ministro. Maaaring ito ay ang maalamat na Dragon Ley Line o Earth Ley Line. Lalong natuwa si Gloria nang biglang pumasok sa isip niya ang posibilidad. Pagkaraan ng ilang, ang pangulo ni Yartran ay nahihiyang nagtanong, "Panginoon Gloria, dinala kita sa linya ng mga sandali na ley. Pwede mo ba akong pakawalin?" Ang tanging nais niya ay lisanin ng buhay ang kakilakilabot na lugar. "Nangako nga ako na pakakawalan kita, pero ngayon nagbago na ang isip ko. Paanong ang mga bihag ay kusang sumuko at paglingkuran ako kung ikaw ay buhay? Upang matiyak na ang Glorian Order ay lalakas, mangyaring isakripisyo ang iyong buhay para sa aming layunin. Ako ay magpapasalamat sa iyong tulong." Ha ha ha. Humagalpak ng tawa si Gloria. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, isang kakilakilabot na surge ng obsidian energy ang lumitaw. Ang presidente ni Yartran ay nahuli at nataman ng lakas. Sa sumunod na sandali, nawala ang buong katawan niya. Samantala, nagpatuloy si Gloria sa paglalakad papunta sa spiritual ley line na parang walang nangyari. Ang tanging bagay na inaalagaan niya ay ang paglamon sa super spiritual na linya ng ley. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3587. 300 mandirigma ng Fatales. Mabilis na tinungo ni Gloria ang super spiritual na ley line, dahil hindi na siya makapaghintay na makuha ang enerhiya nito. Gaano kalaki ang pag-unlad ko kapag natapos ko na ang listahan na linyang ito? Nang si Gloria sa pagbulang-bulong sa sarili, mabilis niyang ginamit ang kanyang pamamaraan sa paglamon. Ang sumunod na nangyari ay nagpagulat sa kanya, ang proseso ay biglang huminto pagkatapos niyang makuha ang kaunting enerhiya na enerhiya. Naabot ko na ba ang aking limitasyon? Hindi ko na ba kayang itaas ang kapangyarihan ko? Hindi napigilan ni Gloria ang pagkadismaya. Kahit na alam niyang hindi na siya magagapi kahit walang mas mataas na enerhiya, ang kanyang kasakiman ay walang katapusan. Gusto pa rin niyang makamit ang higit pa, bagaman siya ay nasa sarili niyang klase. Sayang kung hindi ko malalaman ang napakalaking klase ng linya ng ley. Tumamang sumuko si Gloria at galit na humanap ng mga paraan para malaman ang mga linya ng ley. Ilang beses pa niyang pinag-aralan ang pamamaraan ng paglamon sa paghahanap ng anumang nakatagong tip na maaaring makatulong sa pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagsisikap ni Gloria ay hindi nagtagumpay, kahit na pagkatapos niyang mag-aral ng walang pagod sa loob ng 3 araw na sunod-sunod. Dapat may paraan. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Gloria si Forlivia. Dahil itinatag ni Forlivia ang pamamaraan, malamang na mayroon siyang paraan upang mapataas ang threshold ng paglamon ng enerhiya. Well, parang ang plano kong salakayin ang underground base ni Levi kaysa kailangang magpatuloy ng mas maaga sa nakatakdang schedule. Nagpasya si Gloria. Samantala, abala si Xylaz sa paglamon ng lakas ng 12 ng miyembro ng konseho ni Yartran. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa paglamon ng lakas ng maraming mahiwagang halamang gamot. Gaya ng inaasahan, tumaas ang kapangyarihan ni Xylaz sa susunod na antas nang gawin niya ang lahat ng iyon. Papatayin ko ang babaeng iyon sa ilang segundo kapag nakilala ko siyang muli. Tumaas ang kumpiyansa ni Xylaz. Sa mga sumunod na araw, nilinis ni Bone Grandmaster at Xylaz ang kalat sa Yartran sa utos ni Gloria. Ang mga elite ng Yartran na nahuli ay piniling sumali sa Glorian Order. Dahil dito, muling lumaki ang Orden Gloria. Sa sandaling si Yartran ay nagtakda ng isang president, ang iba pang mas maliliit na puwersa, tulad ng Zarain, ay sumuko ng walang kondisyon. Sa loob lamang ng 5 hanggang 6 na araw, ang Glorian Order ay umakit na ng mahigit 100,000 bagong tagasunod. Kaagad, ang Glorian Order ang naging pinakapinag-uusap ang organisasyon sa buong mundo.
Higit pa rito, pinili ni Gloria ang 300 mandirigmang Fatalis at tinuruan sila ng pamamaraan ng paglamon. Ito ay isang pinasimpleng bersyon ng pamamaraan ng paglilinang ni Xylas, na maaaring magpataas ng kanilang mga kapangyarihan sa maikling panahon. Gayunpaman, ang pamamaraan ay may mas mababang threshold ng paglamon ng enerhiya. Sinadya ni Gloria na idinagdag ang takong ng Achilles sa teknik, dahil ayaw niyang maging malakas ang Fatalis Warriors para pagtaksilan siya. Bantayan mong mabuti ang spiritual ley line na ito para sa akin. Kung tungkol sa kapangyarihan nito, huwag mag-atubiling lumunin ito. Bilin ni Gloria. Nauunawaan, Panginoong Gloria, sabay-sabay na tugon ng mga mandirigma ng Fatalis. Sa base sa ilalim ng lupa, nakaupo si Levi na naka-cross-legged habang kalagayan niya ng paglilinang. Kahit na may iba't ibang chismis, pinili ni Levi na manatili. Ngayong misteryosong babae ay walang alinlangan na naging isa sa pinakamalakas na manlalaban sa mundo, lalabanan siya ni Levi pagdating niya. Gayunpaman, mas nag-aalala si Levi kung hindi niya nakita ang linya ng ley ni Yartran. Ang lahat ng mga pangunahing tao na may kaugnayan sa linya ng pagtatayo sa ley ay nasa ilalim ng kontrol ng misteryosong babae pagkatapos niyang sirain ang kabuuan ng Yartran. Hanggang saan lalago ang kanyang kapangyarihan kung malalaman niya ang super spiritual na linya ng ley ni Yartran. Nakaramdam ng matinding panganib si Levi nang biglang pumasok sa isip niya ang tanong. Gayunpaman, lumipas ang 2 araw, at ang misteryosong babae ay hindi pa rin umaatake sa base. Nainip si Levi at nagpasya na suriin ang sitwasyon sa pagbisita sa Yartran mismo. Habang handa siyang umalis, nagpapadala si Blackhawk ng kanilang maaasahang impormasyon. Bagamat nanatiling hindi alam ang pagkakakilanlan ng misteryosong babae, makumpirma ni Blackhawk mula sa hitsura na siya ay isang kabataang babae. Bukod doon, ang mahiwagang puwersa ay napakalakas. At saka, pagkatapos na masakop ang Yartran, ang misteryosong babae ay nagtungo sa lugar kung saan nakaimbak ang linya ng paglilinis na ley ngunit hindi makalamon ng enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3588. Pag-atake sa base. Phew. Isang mahabang paghinga ang pinakawalan ni Levi. Tila ang kakayahan ng misteryosong babae na makamit ang pag-unlad sa pamamagitan ng paglamon ay maaaring tumaas. Ibig sabihin hindi pa ito ang katapusan ng daan para sa atin. Dahil doon, ang kanyang kumpiyansa ay nakatanggap ng isa pang malaking tulong. Sa anumang kaso, kailangan mong patuloy na manatiling mapagbantay, Mr. Garrison. Sinasabi ng balita na ang pangkat na ito ay kasalukuyang nagtitipon ng mga puwersa nito. Malaki ang posibilidad na baka sila ay nagpaplanong direktang tamaan ang iyong base. Nang muling mag-check-in ang mga ahente mula sa Blackhawk na may mga update, ipinahayag ni Levi ang katiyakan na nasa pinakamabuting kalagayan na ang kanyang mga defensive scheme. Kaya naman, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol doon. Kung sakaling mangyari ang pinakamasama, maaari ko pa ring ipadala ang aking pamilya, mga kaibigan, at mga apprentice pababa upang maghanap ng kanlungan sa kaligtasan ng underground defensive base. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Levi sa Ecclesiastic Order upang magtatag ng mga linya ng komunikasyon, at tahasan niyang idiniin ang kahalagahan ng agarang pagbabahagi ng anumang intel na nauukol sa misteryosong babae. Dahil higit sa pasasalamat sa tulong ni Levi, agad na pumayag ang acting minister ng Holy Guild. Kapag naayos na ang lahat, ipinagpatuloy ni Levi ang paglinang ng kanyang foundational technique bilang kanyang sariling pangwakas na paghahanda para sa malaking labanan sa hinaharap. Hindi rin nagpapahinga si Phoenix at ang iba pa, at ang kanilang patuloy na pagsisikap sa intelligence gathering ay mabilis na humantong sa pagkatuklas ng isang mahalagang figure, si Callahan Walden. Si Callahan ay anak ni Kevin Walden, ang pinuno ng West Pavilion. Si Callahan ay nabighani din kay Gloria. Sa loob ng mahabang panahon, si Callahan ay nasa kanyang mga serbisyo at naging instrumento sa kanyang tungkulin na kumonekta at mapanatili ang kanyang maraming network ng mga kontak, kasama si Floyd sa kanila. Nagkataon na sa kahabaan na iyon nang si Gloria ay malayo sa West Pavilion, ang posisyon ni Callahan ay halos katulad ng isang tagapagsalita. Dahil sa mahalagang piraso ng paghahanap na iyon sa kanilang pagkakaunawa, agad na hinanap ni Asher Dragon at ng kanyang mga tauhan si Floyd upang humingi ng mga paglilinaw sa kanya. Sa kanyang bahagi,
hindi sinubukan ni Floyd na tanggihan ang katotohanan na patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanya si Gloria sa panahong iyon. Ngayon ay masigurado na tayo na si Gloria ang nagmamanipula kay Floyd sa lahat ng ito, sabi ni Phoenix sa mahinang boses. Sinabi ni Kirin, malamang na ito ay isang pagtagas ng impormasyon sa bahagi ni Floyd na humantong sa hindi inaasahang pagkitaw ni Callahan sa kanyang sariling buhay. Sumang-ayon si Asher Dragon at ang iba pa na tumango. Noong unang beses na nakipag-crosshair si Levi kay Callahan at nasa gitna ng pagsisiyasat sa kanya, biglang pinili ng huli na wakasan ang sarili niyang buhay. Sa kabila nito, sinira rin ni Callahan ang maraming uri ng material bago ang kanyang sariling kamatayan. Kung ito ay isang nakahiwalay na pagkakataon, maaari itong iwaksi bilang isang pangyayari lamang, ngunit ang isang hanay ng mga naturang kaganapan ay walang alinlangan na nagtuturo sa isang gawa ng premeditation. Ang isa ay maaaring makipagsapalaran hanggang sa ideklara itong isang pagsasabuatan. Sa pinakakaunti, napagtibay nila na si Floyd ay hindi sinasadyang nagpakain ng impormasyon kay Gloria, naman, ay humantong kay Gloria na pumunta sa Callahan at inutusan siyang wakasan ang kanyang sariling buhay. Higit sa lahat, naroon ang insidente kung saan ang misteryosong babaeng iyon ay nakagawa rin ng buntot at tumakas sa pinakakritikal na yugto sa panahon ng planong pagtambang ni Levi sa spiritual ley line. Kung ang misteryosong babaeng iyon ay si Gloria, kung gayon ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay mahuhulog sa lugar, dahil iyon ang magiging dahilan ng maraming pagtagas mula sa lokasyon ng base hanggang sa pamamaraan ni Forlivia, pati na rin ang lahat ng iba pang sumunod. Alinman sa aksidente o layunin, lahat sila ay dapat na sanhi ng Floyd. Ibig sabihin, si Gloria ay dapat mismong misteryosong babae. Pagtatapos ni Phoenix, tumango si Asher Dragon bilang pagsang-ayon, kahit na hindi siya, dapat silang dalawa ay magkatugma. Pumayag. Ngayon na ang Asher Dragon Quintet ay sama-samang nagkakaisa sa kanilang mga pananaw, ang tanging tanong na natitira para sa kanila upang sagutin ay kung dapat ba nilang ipasa ang piraso ng impormasyong iyon kay Levi. Makakaapekto ba iyon sa relasyon ni Floyd at Boss? Baka magkaaway pa sila dahil dito. Naging dahilan iyon para medyo nangamba silang lima. Samantala, binabalot ni Gloria ang mga bagay-bagay sa Yartran. Nagpasya siya doon at pagkatapos ay bibigyan niya si Levi ng napakalaking sorpresa sa pamamagitan ng pagpapadala kay Xylas at ilang dosenang Fatalis Warriors na maghampas mismo sa gitna ng kanyang base. Ang mga Fatalis Warrior na iyon ay mga mandirigma na kamakailan lamang ay nilamon ang super spiritual na linya ng Ley, at pinili nilang simulan ang kanilang opens iba pagkatapos umalis si Levi. Palibhas ay malayong kontento sa dami ng pagpatay na ginawa niya noong nakaraan. Natuwa si Xylas dahil sa pagkakataong ito, maliban kay Forlivia, binigyan siya ng kalayaan ni Gloria na pumatay ng kusa. Nakangiti ng malawak, si Xylas ay ganap na nakatakdang magkaroon ng field day dito, at agad siyang sumakay sa sarili niyang mga tauhan nang tawagin si Levi ng Holy Guild. Makinig kayong lahat dyan. 1 taon mula ngayon ang magiging anibersaryo ng iyong kamatayan. Ngayon, ilagay natin sila sa apoy at sa espada. Sigaw ni Xylas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3589. Nakompromiso ang posisyon. Ang boses na iyon ay hindi maaaring mas pamilyar sa masa na naruroon. Xylas Gurin. Sa kanila, ang ibig sabihin noon ay bumalik na ang sadistang halimaw na iyon. Napahawak ang lahat sa sobrang gulat. Dahil sariwa pa sa kanilang isipan ang mabilis na pag-alis ng kidlat sa Yartran noong ilang araw na nakalipas, hindi sana sila matatakot kung si Levi ang namumuno sa mga bagay-bagay. Hindi kaya nagkataon lang na magpakita si Xylas sa pangalawang Levi na natitira. Hindi, imposible iyon. Kailangang may especially iya sa atin. Ang linya ng pag-iisip na iyon ay nagsilbi lamang upang madagdagan ang pagkabalisa na nadama ng marami sa kanila sa loob. Manatiling kalmado, lahat, at sundan mo ako pababa sa underground defensive base. Nanguna ang Asher Dragon Quintet na lumipat sa grupo gaya ng itinuro ni Levi kanina. Kung sila ay atakihin ng makapangyarihang mga kaaway habang wala si Levi, dapat nilang iwasan ang hindi kinakailangang paghaharap sa pamamagitan ng mabilis na paglipat sa base ng depensa. Iyon ang pinakamahusay na paraan kung saan maaari nilang mapanatili ang kanilang lakas. Sa kabilang panig, ang 12 ng mga mandirigma ng Fatalis ay walang pagod na nagtatrabaho,
na nagsimula sa isang mabangis na pambobomba sa mga panlabas na depensibong pormasayon ng base. Isinasaalang-alang na ang mga pormasyong iyon ay naiset up sa personal na input ni Levi, ang pagkakaiba sa kanilang potensyal ay maliwanag na makikita. Kaya paano sila makakaasa na masira sila? Labas sa daan. Sa pag-iisip ng kanyang diskarte, nagpakawala si Xylas ng malakas na surge ng enerhiya sa mga defensive formations. Boom! Kasabay ng nakakabinging putok, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa mga pormasayon. Basag! Muling naglunsad ng mga malalakas na suntok, biglang winasak ni Xylas ang pormasayon at ibinunyag ang pinagbabatayan ng base sa buong pagsaksi ng mga naruroon. Walang tao sa loob, Mr. Xylas. Ang Fatalis Warriors ay nagpatuloy sa pagsusuklay sa lugar nang hindi nakahanap ng kahit isang kaluluwa na nakikita. Si Xylas ay sumigaw sa isang nakakagigil na kakatawa dahil ibinigay na sa kanya ni Gloria ang eksaktong lokasyon ng defensive base. Iniisip ba talaga nila na hindi ko sila mahahanap sa pamamagitan ng paggapang pabalik sa kanilang butas ng imburnal? Lahat kayo, sa akin. Sa loob ng defensive base, si Asher Dragon at ang iba pa ay nasa malungkot na kalagayan. Sinubukan nilang abutin si Levi sa pangalawang pagkakataon na sila ay nasa ilalim ng pagbabanta, ngunit nabigla sila nang matuklasan na ang lahat ng kanilang paraan ng komunikasyon sa labas ay naputol. Ang mga visual na senadorias ay nagpahiwatig na ang kanilang mga device ay nabigo na magpadala ng anumang mga signal, at iyon ay nagdulot ng pagbagsak ng moral ng lahat. Hindi na kailangang mag-overreact. Ligtas tayo hanggat manatili tayo dito sa loob. Bago nawala ang boses ni Zoe, ang karamihan sa kanila ay biglang nakaramdam ng maikling panginginig na tumakbo sa bubong ng defensive base. Anong nangyayari dito? Nang makabawi mula sa kanilang unang pagkalito, napagtanto nila na may umaatake sa mga depensibong pormasayon na nagpoprotekta sa base sa ilalim ng lupa. Oo nga naman, paulit-ulit nilang naririnig ang nakakatakot na tunog ng pagbagsak ng mga alon ng enerhiya. Nakompromiso ba ang posisyon ng defensive base? Paano ito posible? Kung nagawang basagin ng misteryosong babae ang mga energy shield ng Yartran, makakalaban kaya ang ating mga depensibong pormasayon laban sa kanya? Bawat malakas na lindol mula sa labas ay humahampas na parang martilyo sa kanilang mga puso, na nagpapasigla sa mga tao na nagtipon doon sa isang siklab ng galit. Ang pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan, at pagkabalisa ay kabilang sa napakaraming emosyon na mabilis na kumalat. Si Asher Dragon at ang kanyang mga kasamahan ay medyo nagulat din. Ang defensive base ay ang trump card ni Boss. Ang lahat ng nakaalam ng lokasyon ng defensive base ay pawang mga pangunahing miyembro ng Inner Circle, kaya paanong napagtagumpayan ni Xylas ang paghanga nito? Maaaring isa sa atin ang nag-leak ng eksaktong mga coordinate ng ating posisyon. Sa isip na parang bakal, naisip ni Phoenix ang posibilidad na ito. Kaakibat ng katalinuhan na nakalap nila, natural na nabaling ang atensyon nila kay Floyd. Sa mga pangunahing miyembro, si Floyd ang may pinakamasalimuot na relasyon sa mga tagalabas. Palibhas ay handang mamatay para sa kapakanan ni Gloria Gaston, hindi ito nasa labas ng larangan ng posibilidad para sa kanya na ihayag ang lokasyon ng defensive base sa kanya. Ngunit gagawin niya ba talaga iyon? Medyo hindi sigurado si Phoenix. Si Floyd, kung tutusin, ang unang apprentice ni Boss pati na rin ang pinakamataas na tingin ni Boss. Bale ang iba pang bagay na nilik ni Floyd, pero nandito lahat ng mahal sa buhay ni Levi. Kung tungkol sa base ng depensa, kaligtasan din ng lahat ang nakataya. Hanggat may natitira siyang konsiyensya sa kanya, hindi maaaring ibunyag ni Floyd ang ganoong mahalagang impormasyon sa sinuman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3570. Too late for regrets. Pero paano malalaman ni Xylas kung hindi si Floyd ang nagsabi sa kanya? Ito ay hindi makatwiran. Boom! Isang nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw sa buong lugar nang biglang gumuho ang defensive formation sa underground base. Dahil sa pagiging malihim ng base sa ilalim ng lupa, ang mga nasa labas ay walang paraan upang matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Dahil dito, hindi nag-abala si Levi na mag-set up ng isang partikular na malakas na defensive formation. Kayo ay walang iba kundi isang grupo ng mga mahina. Hindi mo may tatago sa akin.
Sigaw ni Xylas habang pinamumunuan niya ang pagsalakay kasama ang 12 ng mga Fatalis Warriors na malapit sa likuran. Ako na ang bahala kay Xylas. Mag-ingat ka kapag nakikipag-away ka sa iba. Matapang na sabi ni Forlivia bago sumama sa labanan. Bilang pinakamalakas na miyembro ng grupo, natural lang sa kanya na kunin si Xylas. Ang magpadala ng sinumang susunod sa kanya ay walang pagkakaiba sa pagpapadala sa kanila sa kanilang kamatayan. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng Forlivia laban kay Xylas ay ang tanging paraan upang mabawasan ang hindi kinakailangang mga casualty. Tawa ng tawa si Xylas nang makita siya. Sa tingin mo mapipigilan mo ako, batang babae? Cut the crap, gawin natin ito. Sobrang solemn na ng ekspresyon ni Forlivia dahil kitang-kita niya kung gaano kalakas si Xylas. Ang aura na ipinalalabas niya ay nadama na mas malaki kaysa noong huli silang nagkita. Sige, kung ganoon, tutuperin ko itong death wish mo. Sigaw ni Xylas habang ini-channel ang teknik niya at inaatake siya. Forlivia, din, channel kanyang pamamaraan at hinihigop ang espiritual na enerhiya mula sa kapaligiran. Wala ni isa sa kanila ang gumamit ng anumang magarbong trick habang nilalabanan nila ang isa't isa ng buong lakas. Sa gulat ng lahat, nagawang dominahin ni Xylas ang laban at panatilihin ang pressure kay Forlivia sa buong panahon. Mayroong ilang beses na halos hindi niya naiwasan ang mga nakamamatay na suntok at tila nasa kanyang limitasyon. Gustong tulungan siya ni Zoe, Asher Dragon, at ng iba pa, ngunit napakalakas ng Fatalis Warriors para hindi nila pansinin. Sa kabila ng labis na kalamangan, ang Fatalis Warriors ay nangunguna pa rin sa laban. Hindi nagtagal bago sina Zoe, Asher Dragon, at ang iba pa ay nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang antas. Halos hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili, lalo na ang pag-back up ni Forlivia. Kunin mo ito, umungol si Xylas habang sinuntok si Forlivia, na agad na nabasag ang kanyang defensive field. Dahil hindi ito makaiwas ni Forlivia sa oras, pinalipad siya pabalik mula sa impact. Spurt, malubhang nasugatan siya ng suntok ni Xylas kaya agad siyang umubo ng subo ng dugo. Lahat ng tao sa underground base ay parang lumubog ang kanilang mga puso nang makita nila iyon. Kung ang ating pinakamakapangyarihang kalaban ay bumagsak, ano ang pagkakataon natin na makaligtas sa mabangis na pagsalakay na ito? Paano natin dapat labanan ang laban na ito? Sa halip na pindutin ang pag-atake, gayunpaman, tiningnan lang ni Xylas ang oras at tinawag ang kanyang mga tauhan, tama na. Aalis na kami. Ang Fatalis Warriors pagkatapos ay umatras mula sa labanan ng walang pag-aalinlangan at sinundan si Xylas palabas doon. Ang underground base ay nasa ganap na gulo, at sila ay nagtamo ng mabibigat na casualty. Bilang pangunahing miyembro ng base, ang Forlivia ay dumanas ng pinakamatinding pinsala sa kanilang lahat. Si Levi ay may masamang pakiramdam sa kanyang bituka nang umalis siya noong araw na iyon. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan at pamilya sa pamamagitan ng kanyang mga aparato sa komunikasyon, ngunit wala siyang natanggap na tugon mula sa kanila. Napagtanto na maaaring may nangyari sa kanyang base, nagmamadali siyang bumalik sa lalong madaling panahon. Ang sumalubong sa kanya ay isang malaking gulo na may mga sugatan at patay na nakahandusay kung saan-saan. Paano nangyari ito? Bahagyang natigilan si Levi sa eksena. Kung nagpatuloy sila sa pag-atake, lahat ng tao dito ay namatay na. Napakasakit ng isip niya na halos hindi na siya makahinga. Akala niya ang underground base ay ang kanyang ultimate trump card, ngunit matagal nang nalaman ng kanyang kaaway ang tungkol dito. *8. Akala ko ang underground base na ito ay makakatulong na panatilihing ligtas ang aking mga kaibigan at pamilya. Hindi ako kailanman nagkamali ng ganito. Puno ng galit at panghihinayang ang mga mata ni Levi habang inihampas ang kamao niya sa pader. Iyon ay bigla niyang napagtanto ang isang bagay na hindi kapani-paniwalang mahalaga. Sandali lang. Sa tingin ko ay baka matagal na akong nahulog sa bitag ng kalaban. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3571. Isa sa amin ang nagpahayag nito. Naalala ni Levi kung paano nalantad at nahuli ang mga misteryosong especially iya malapit sa base ilang araw na ang nakakaraan. Pinahirapan ni Asher Dragon at ng iba pa ang mga nahuli nila para sa impormasyon. Matapos silang tanungin,
Nalaman nilang hinahanap ng mga espesyalihiya ang kanilang base sa ilalim ng lupa. Dahil si Levi ay mabilis na tumalon sa mga conclusion, ipinalagay niya na ang mahiwagang organisasyon ay hindi pa matukoy ang eksaktong lokasyon ng underground base. Matapos ang lahat ng nangyari, napagtanto ni Levi na maaaring bahagi iyon ng plano ng kalaban. Sa pamamagitan ng pagpapapaniwala sa kanya na hindi alam ng kalaban ang lokasyon ng base sa ilalim ng lupa, hinikayat siya ng kaaway sa isang maling pakiramdam ng seguridad. Gayunpaman, paano nila nalaman ang lokasyon ng underground base? Nalilitong bulong ni Levi sa sarili. Hindi alam ng marami ang katotohanan tungkol sa underground base. Si Evie, Zoe, Asher Dragon, at Floyd ay napakalapit sa akin, kaya hindi nila ilalabas ang impormasyong iyon sa mga tagalabas. Sino kaya ang nakagawa nito? Mabilis na tinakbo ni Levi ang listahan ng mga taong nakakaalam sa lokasyon ng base, ngunit hindi niya maisip ang sino mang magtatraidor sa kanila. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa lokasyon ng underground base na nakalantad? Tanong ni Levi na may pagkalungkot sa mukha. Nagpalitan ng tingin ang lahat sa isa't isa, ngunit walang nang ahas na magsalita. Kung walang matibay na ebidensya upang suportahan ang kanilang mga pahayag, anumang bagay na kanilang sinabi ay maaaring magbalik-balik sa kanila. Kaya naman hindi binanggit ni Asher Dragon at ng iba pa si Floyd kahit pinaghihinalaan nilang siya ang may kasalanan. Si Floyd naman ay gulong-gulo ang isip habang iniisip si Gloria. Sinabi ko kay Gloria ang tungkol sa base sa ilalim ng lupa matapos salakayin ng nagkakaisang puwersa ang kanilang base. Siya ba ang nag-leak ng impormasyong iyon? Hindi. Imposible iyon. Hinding-hindi ako ipagkakanulo ni Gloria. Alam niyang dito nagtatago ang aking mentor, pamilya, at mga kaibigan, kaya dapat alam niya kung ano ang maaaring mangyari kung i-leak niya ang impormasyong iyon. Mahal na mahal niya ako, kaya walang paraan na ipagkanulo niya ako. Nadidismaya si Floyd nang bumaha sa kanyang isipan ang mga kaisipang iyon. Sandali lang. Hindi kaya nahuli ni Silas si Gloria at pinilit ang impormasyong iyon mula sa kanya. Kung tutuusin, hindi naman lihim ang relasyon namin ni Gloria. Sa totoo lang, marami ang nakakaalam kung paano ko siya niligawan noon na parang baliw. Ang mga magulang ni Silas ay matataas na opisyal ng Holy Guild, kaya malamang na marami silang mga espesyalihiya sa Ecclesiastic Order. Ito ay magiging isang piraso ng cake para sa kanila upang makuha ang impormasyong ito. Si Silas ay nailigtas ng isang misteryosong babae matapos ang paglipol sa 2 lihis na angkan. Knowing how vengeful he can be, it's completely possible for him to go after Gloria. Siguradong nahuli niya si Gloria at gumamit ng ilang uri ng panlilinlang para makuha ang impormasyong iyon tungkol kay Levi. Oo, dapat iyon na. Ang CITES ay may napakaraming masasamang pamamaraan sa kanilang pagtatapon, kaya ang pagkuha ng impormasyon ay isang piraso ng cake para sa kanila. Dahil sa katamtamang kakayahan ni Gloria, walang paraan na makakayanan niya ang kanilang mga panlilinlang. Maghintay ka dyan, Gloria. Gagawa ako ng paraan para iligtas ka. Nagwawala si Floyd sa pagkabalisa dahil naniniwala siyang si Gloria ay sumasailalim sa hindi makataong pagpapahirap. Ito ay isang napakahirap na sitwasyon, kaya mangyaring ibahagi ang anuman at lahat ng impormasyon na mayroon ka. Mangyaring huwag itago ang anumang impormasyon dahil maaaring ito ay mahalaga. Ang eksaktong lokasyon ng underground base na ito ay isang nangungunang sikreto na alam lamang ng ilang piling tao, gayunpaman, alam ng kalaban kung saan ito mahahanap. Imposibleng marami silang alam tungkol sa amin maliban kung isa sa amin ang nagpahayag nito. Lalong lumalamig ang boses ni Levi habang nakatingin sa lahat ng nasa harapan niya. Ang iba sa kanila ay talagang itinuro ang kanilang mga hinala sa parehong direksyon bago pa man sabihin ni Levi ang lahat ng iyon. Bagamat ang lahat ay tila nakakalito sa simula, hindi rin sila nagtagal upang malaman ito. Dahil matagal nang pinaghihinalaang si Floyd ang nagbigay kay Gloria ng impormasyong iyon, dahan-daang inilipat ni Asher Dragon at ng iba pa ang kanilang mga tingin kay Floyd, na nagudyok sa iba na sumunod sa kanila ilang segundo. Dahil hiniling sa kanila ni Levi na ipahayag ang kanilang mga iniisip, nagpasya sila na huwag nang itago ang kanilang mga hinala sa kanilang sarili. Lalong lumungkot ang mukha ni Floyd nang maramdaman niya ang malamig na tingin ng mga ito sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3592.
Maghanda para sa isang huling labanan. Ano ang masasabi mo tungkol dito, Floyd? Malamig na tanong ni Levi. Bukod sa kanyang asawa at anak na babae, si Floyd lang ang taong ayaw niyang pagdudahan dahil lubos niyang pinahahalagahan si Floyd. Isinasantabi ang walang pag-asa na pagkahumaling ni Floyd kay Gloria, siya ay talagang isang mahusay na tao na may parehong utak at lakas. Higit pa rito, si Floyd ay labis na tapat kay Levi. Gayunpaman, nag-aalala si Levi na si Floyd ay makakagawa ng malalaking pagkakamali dahil sa kung gaano katanga ang huli sa mga relasyon. Master, ako, hindi alam ni Floyd ang sasabihin. Sa isang banda, ayaw niyang magsinungaling sa kanyang mentor. Sa kabilang banda, gusto niyang ipagtanggol si Gloria dahil naniniwala siyang pinilit itong ibunyag ni Silas ang impormasyong iyon. Pagkatapos ng mahabang panloob na pakikibaka, nagpasya si Floyd na pagtakpan muli si Gloria. Kung kahit papaano ay nalaman nilang si Gloria talaga ang nasa likod nito, tatapusin ko na lang ang sarili ko bilang parusa. Guro, hindi ko sinabi kahit kanino ang lokasyon ng aming underground base. Sabi niya with a solemn expression. Nang mapansin na si Asher Dragon at ang iba pa ay nakatingin pa rin sa kanya ng may hinala, idinagdag ni Floyd, isinusumpa ko na mamamatay ako sa isang kakilakilabot na kamatayan kung nailik ko ang impormasyong ito sa sinuman. Dahil si Floyd ay sumumpa sa kanyang buhay, nagpasya si Levi na iwaksi ang kanyang mga hinala sa kanya. Si Asher Dragon at ang iba pa, ay walang pagpipilian kung hindi sumunod dahil nakita nila kung gaano kay-toto ang ekspresyon ni Floyd kanina. Baka nagkakamali tayo sa kanya. Maging si Phoenix ay nagsimulang magtanong sa kanyang paghatol. Tumahimik ka, Floyd. I'm only trying to get the bottom of this, paninigurado ni Levi sa kanya. Talagang ayaw niyang masira ang relasyon nila ng paborito niyang alagad dahil sa pangyayaring ito. Napangiti si Floyd habang sumagot, wala kang ginawang mali, Master. Ang mga panahong desperado ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang, kaya makatuwiran na maging mas maingat. Binigyan siya ni Levi ng nakakagaan ng ngiti. Natutuwa akong marinig iyon. Puno pa rin ng pag-iisip si Floyd tungkol kay Gloria habang dahan-daang bumalik sa kanyang upuan. Tao, natutuwa ako na walang alam si Gloria tungkol sa layout at istruktura ng base noong ninakaw ang God Crusher dahil hindi ko pa dinala si Gloria sa base noon. At saka, napakababa ng cultivation level ni Gloria noon, kaya malabong magtangka pa rin siya ng ganitong mapanganib na pagnanakaw. Kung hindi ninakaw ni Gloria ang God Crusher, hindi siguro siya ang misteryosong babae, na minsang nagtangkang patayin ako gamit ang God Crusher. Isang malabong ngiti ang nabuo sa mukha ni Floyd nang maisip niya iyon. Walang kamalay-malay na iniisip pa rin ni Floyd si Gloria. Ipinaalam lang ni Levi ang lahat sa kani-kanilang mga misyon at tumakbo upang tumulong sa pag-aayos ng defensive formation. Pagkatapos makipag-usap kay Asher Dragon at sa iba pa, nilapitan ni Phoenix si Levi ng pribado at sinabing, Boss, sinisiyasat namin si Floyd kamakailan. Ang pagmamahal niya kay Gloria ay nauwi sa pagkahumaling. Walang hindi niya sasabihin sa kanya. Hindi niya sinubukang itago ang alinman sa kanilang kamakailang natuklasan. Bahagyang kumunot ang noo ni Levi nang marinig iyon, ngunit nakaramdam siya ng hindi katiyakan tungkol sa akusasyon nito habang nanunumpa si Floyd sa kanyang buhay kanina. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin sa akin. Mag-iingat ako lalo kay Floyd. Lahat kayo ay nasugatan, kaya dapat kayong lahat ay magpahinga at magpagaling, mahinahon niyang sabi. Dahil parang alam na ni Levi ang gagawin, si Asher Dragon at ang iba pa ay wala nang sinabi pa at umalis na sila sa isang tahimik na sulok para gumaling. Ang bono sa pagitan nila ay mapapatibay lamang sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isa't isa habang ang kanilang buhay ay nasa linya. Mahirap sigurong sabihin sa akin ang tungkol kay Floyd. Sana walang ginawang kalokohan si Floyd. Hindi ko dapat ginulo ang sarili ko sa mga ganyang kaisipan. Sa ngayon, kailangan ko lang mag-focus sa paghahanda para sa final battle laban kay Silas at sa misteryosong babaeng iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3573. Bumalik muli si Gloria. Alam na alam ni Levi na pinag-isipang mabuti ang mga plano ng misteryosong babae. Higit pa rito, inaatake sila ng kaaway mula sa mga anino habang nakaupo sila sa mga itik sa liwanag. Para bang hindi iyon sapat na masama,
Ang kanyang mga kasama ay posibleng minamanipula ng kaaway ng hindi man lang namamalayan. Dahil doon, naramdaman ni Levi na siya ay palaging isang hakbang sa likod ng kaaway. Napakadelikado ang sumayaw sa himig ng kalaban, lalo na at ganap na nakalantad ang lokasyon ng kanilang base at underground base. Hindi makabuo si Levi ng isa pang base na tulad nito sa maikling panahon, kaya ang pinakamahusay niyang mapagpipilian ay labanan ang misteryosong babae ng direkta sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay maaaring maging biktima ng isa pang pag-atake kapag siya ay umalis. Sinalakay ni Xylas ang base ilang sandali pagkaalis ni Levi, ibig sabihin ay dapat malaman ng misteryosong babae ang bawat galaw niya. Hindi ko hahayaang magpatuloy ito, kung hindi, mamamatay tayong lahat. Mariin na ikinuyom ni Levi ang kanyang mga kamao. Sa paghusga sa pinakahuling pag-atake ni Xylas, kitang-kita na ang pangunahing layunin niya ay sugat pa rin ang mga pangunahing miyembro ng pangkat ni Levi. Dahil sa malaking pagkakaiba sa kanilang lakas, kahit si Forlivia ay halos hindi makaligtas sa labanan. Sa madaling salita, ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kung gaano kasadasta ang misteryosong babaeng iyon. Hinding-hindi papayag si Levi na magtuloy-tuloy ang sitwasyon. Habang pinipilit ni Levi ang kanyang utak na gumawa ng isang plano, bumalik si Gloria sa West Pavilion. Well. Kung hindi si Gloria ang vixen, bakit siya bumalik bigla? Kailangan mo pang itanong. I bet itinapon siya ng lalaking iyon, kaya wala siyang tirahan ngayon. Siya ang unang tumakbo noong nasa panganib ang West Pavilion. Wala akong lakas ng loob na bumalik kung ako siya. Eksakto. Napakahina niya kaya hindi siya makakatulong sa labanan pa rin. Ang mga elite na disipulo ng West Pavilion ay pinagchichismisan tungkol sa kanya. Naniniwala sila na si Gloria ay ganap na walang silbi sa labanan dahil ang pang-aakit sa mga lalaki ang tanging magagawa niya. Ang mga bagay ay hindi masyadong masama noong master ng West Pavilion, si Linda, ay nabubuhay pa. Dahil si Gloria ay personal na alagad ni Linda, ang iba ay nag-iingat kapag pinag-uusapan siya. Nang wala na si Linda, todo-todo ang mga alagad sa kanilang mga pang-iinsulto, ngunit ni Katie Ting ay hindi naabala si Gloria. Dahil madali niyang mapapatay silang lahat kung gusto niya, nakita niya silang walang iba kundi mga patay na lalaki na naglalakad. Sa katunayan, matagal na niyang gustong punatin ang mga ito dahil sa pang-iinsulto sa kanya sa mga taong iyon. Tangkilikin ang kaunting oras na natitira sa mundong ito, kayong mga basura. Papatayin ko kayong lahat kapag natupad ko ang mga plano ko. Napangisi si Gloria sa isiping iyon. Bagamat parang siya ng ecclesiastic order bilang isang walang tao, binabantayan siya ni Asher Dragon at ng iba pa. Hindi nagtagal ay nakatanggap ng balita ang Phoenix tungkol sa pagdating ni Gloria sa West Pavilion. Bumalik si Gloria sa West Pavilion pagkaraan ng pag-atake ni Xylas sa underground base. I believe this is no coincidence, komento ni Phoenix. Tumanggo si Asher Dragon bilang pagsang-ayon dahil masyadong perpekto ang timing ng kanyang pagbabalik sa pag-atake ni Xylas. Kung si Gloria talaga ang misteryosong babae, posible na subukan niyang malaman ang higit patungkol sa ecclesiastic order, sabi ni Kirin. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang teorya. Dahil sa pagkakakilanlan ni Gloria bilang isang alagad ng West Pavilion, madali niyang naitago ang kanyang mga motibo at nagtago. Natuwa ang ecclesiastic order nang malaman nila ang tungkol kay Thundera. Makatuwiran para sa misteryosong babae na kumpirmahin ang mga katotohanan bago niya masira ang ecclesiastic order. Anuman ang kanyang susunod na hakbang ng aksyon, hindi magiging madali para sa kanya na umalis sa ecclesiastic order ngayong bumalik na siya dito. Magpabantay sa bawat galaw niya at i-report kay boss kung may ginagawa siyang kainahinala. Utos ng Asher Dragon. Kung si Gloria talaga ang misteryosong babae, wala sa amin ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Hindi lamang natin maaalerto ang mga puwersa ng kaaway sa pag-atake sa kanya, ngunit maaari rin tayong mawalan ng buhay sa proseso. Sa mga ganitong sitwasyon, mas mabuting hayaan na lang siya ni Levi. Dahil maraming especially iya si Floyd, nakatanggap din siya ng balita tungkol sa pagbabalik din ni Gloria sa West Pavilion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3574. Ayalay ang kanyang buhay. Nako, salamat at buhay pa siya. Napasigaw si Floyd sa pananabik nang marinig ang balita,
ngunit mabilis na kumalma nang may napagtanto siya. Logically speaking, dapat makipag-ugnayan sa akin si Gloria sa sandaling bumalik siya sa West Pavilion. Bakit hindi niya ginawa iyon? Parang hindi man lang niya maalala na boyfriend niya ako. Teka, baka natatakot siyang makipag-ugnayan sa akin dahil nileak niya ang impormasyon sa lokasyon ng underground base. Oh, Gloria, ginawa mo ba talaga ang bagay na iyon? Ngayong napag-isipan ko ito, malamang na hindi siya nag-leak ng impormasyon. Kung siya talaga ang may kasalanan, mas makatuwiran para sa kanya na magtago sa halip. Ang pagpapakita ng kanyang sarili ngayon ay magdudulot lamang ng atensyon sa kanyang sarili at pumukaw ng hinala. Ano ba, baka tanungin pa siya ni Master ng personal. Hindi makatuwiran para sa kanya na ilagay ang kanyang sarili sa isang masamang posisyon. Wala siyang dapat itago kung ganito ang kanyang pagpapakita sa publiko. Pero kung ganoon nga, bakit hindi niya ako kinontak? Matapos maglaan ng ilang oras upang magsimula alang ang lahat ng posibleng dahilan, si Floyd ay nakaisip ng isang tila lohikal na paliwanag. Alam ko. Sinadya niyang lumayo sa akin para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Alam niyang ilalagay niya ako sa isang mahirap na lugar kung makipag-ugnayan siya sa akin kaagad sa kanyang pagbabalik. Sa pamamagitan ng paglayo niya, naaalis niya ang atensyon nila sa akin. Gayunpaman, hindi ba't gumana iyon na pinipili niyang pasanin ang pasanin na ito ng mag-isa? Mukhang may malasakit sa akin si Gloria. Ito ay dapat na tunay na pag-ibig, Bulong ni Floyd sa sarili. Naputol ang nakakaantig na sandali ni Floyd ng vibration ng kanyang communication device. Pagkatapos ng maikling paghinto, mabilis niyang tiningnan ito at nakita ang isang text message mula kay Gloria, "Let's meet up, Floyd." Ang mga salitang iyon ay higit pa sa sapat para mapalundag siya sa tuwa na parang excited na bata. Lahat ng nararamdaman niya nitong nakaraang buwan ay naglaho sa sandaling iyon. Nanginginig ang mga kamay, nag-text pabalik si Floyd, "Oo naman. Saan tayo magkikita?" Bawat segundo ay parang isang taon habang naghihintay ng reply nito kahit na sa loob ng 3 minuto ay dumating na ang reply. Sumagot si Gloria, "Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, sasabihin ko sa iyo ang lokasyon kung saan makarating ako doon. Pansamantala, maaari kang magtungo sa lugar kung saan tayo nagpapalipas ng gabing magkasama." Bagamat tumigil na siya sa pagte-text sa kanya pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Floyd ang pagbomba sa kanya ng napakaraming mensahe. "Sige, magkita tayo dun. Sobrang namiss kita, Gloria. Namiss mo rin ba ako? Sa pagkakataong ito, ipapakilala kita sa lahat. Hintayin mo ako, Gloria. Sasama ako." Bahagyang nadismaya si Floyd nang wala siyang natanggap na tugon mula sa kanya, ngunit mabilis siyang natuwa nang makitang malapit nang makita ang kanyang kasintahan. Tuwang-tuwa siya na itinapon pa niya ang anumang hinala niya sa kanya. "Hindi ako makapaniwala na naghinala ako sa isang mabait na babae tulad ni Gloria. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya at humingi ng tawad sa kanya kapag nakita ko siya. Kung ayaw niyang patawarin ako, iaalay ko na lang ang buhay ko para tabyusan ang sarili ko." Nang makapagdesisyon si Floyd, sinimulan niyang ayusin ang kanyang hitsura, na hindi niya pinansin. Magulo ang kanyang buhok, may nabuong tuod sa kanyang mukha, at maging ang kanyang damit ay amoy pawis. Magulo ang itsura ni Floyd kaya nagulat siya na hindi niya ito napansin kanina. Matapos gawin ang kanyang grooming routine, muling tiningnan ni Floyd ang kanyang hitsura sa salamin. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang kamukha na niya ang dati niyang sarili. "Darating ako, Gloria," bulong ni Floyd sa sarili habang nasa sabik siyang bigyan ng mahigpit at mapagmahal na yakap ang kanyang kasintahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3575. Humingi ng tawad si Floyd. Halos masusuka si Gloria nang makita niya ang mga mensahe ni Floyd na patuloy na bumauha. Bakit hindi ka tumingin sa salamin, Floyd? Ang isang walang kwentang basurang tulad mo ay hindi dapat mangarap na ligawan ako." Napangisi si Gloria sa isiping iyon. Nakipag-ugnayan lamang siya kay Floyd upang paglaruan siya at, kung maaari, magkaroon ng higit na kontrol sa kanya. Sa isip, gusto niyang magudyok sa pagitan nina Floyd at Levi para masabi niya kay Levi na ang kanyang mahalagang alagad ay matagal nang nahulog sa ilalim ng kanyang kontrol.
Sa halip na pumatay lamang ng tao, mas pinili ni Gloria na pahirapan sila ng mas masahol pa sa kamatayan. Siya ay lubos na nasiyahan sa pagmamanipula at paglalaro sa iba. Hindi nagtagal ay nagpadala ang kanyang mga tagasunod ng mga mensahe tungkol sa kinaroroonan ni Floyd. Matapos matiyak na si Floyd ay hindi nasusunod, pinili ni Gloria na makipagkita sa kanya sa isa sa mga punto ng pagtatagpo ng Glorian Order. Dahil ang lugar ay kabilang sa isa sa mga pangkat ng Ecclesiastic Order, ang pagtakpan ay mas madali. Dumating si Floyd sa itinalagang lokasyon makalipas ang halos 4 na oras. Sinadya ni Gloria ang malamig na ekspresyon at umakto na parang galit sa kanya. Ang kanyang figure-hugging na pulang damit ay ganap na na-highlight ang kanyang mga kurba, at ang kanyang magandang mukha ay lalong napangakit sa tulong ng charm technique. Tuwang-tuwa si Floyd nang sa wakas ay nakita niya ang babaeng lagi niyang iniisip. Marami siyang gustong sabihin sa kanya na hindi niya alam kung saan magsisimula. Nakaramdam si Floyd ng matinding guilt na pumupuno sa kanyang puso nang maalala niya kung paano niya pinaghihinalaan si Gloria. Nandito ako, Gloria. Tawag nito sa kanya, medyo nanginginig ang boses sa pananabik. Si Gloria naman ay parang nadungisan ang kanyang kaluluwa nang maramdaman ang nakakapasong titig nito. Kinailangan ang bawat onsa ng paghahangad na mayroon siya upang sugpuin ang kanyang pagkasuklam at pigilan ang sarili na patayin si Floyd sa lugar. Malamig niyang bulong bilang tugon. Kahit na ang isang salita lamang ay sapat na upang punuin ang puso ni Floyd ng kagalakan at magpasigla sa kanya. Kanina pa kita hinahanap, Gloria. Naisip ko na baka may nangyari sa iyo, at nag-alala ako kaya hindi ako makatulog. Isa pa, hinala ng lahat na nilik mo ang lokasyon ng underground base. Naiinis sa kanyang malambot na pagsasalita, pinutol siya ni Gloria, so, pinaghihinalaan mo rin akong naglalabas ng impormasyong iyon. Sinadya niyang maglagay ng matigas na ekspresyon habang malamig na sinabi, hindi ako makapaniwalang iniisip mo ako bilang isang blabbermouth. Banibigo mo ako, Floyd. Habang inaakala ni Floyd na talagang galit si Gloria sa kanya, nabalisa siya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya, lumuhad ito sa harapan niya. Para siyang naluluha habang humihingi ng tawad, I'm sorry, Gloria. Hindi dapat ako naghinala sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi niya alam, lalo lang naiinis kay Gloria ang kanyang mga kilos. Talaga, ito lang ang kailangan para mapaluhod ka. Wala ka bang pride bilang lalaki? Hindi ko alam kung bakit sobrang pinapahalagahan ka ni Levi. Wala ka ng pag-asa. Napagkamalan ang kanyang pananahimik bilang kalungkutan at lubos na pagkabigo, sinabi ni Floyd, Gloria, kung hindi mo ako patatawarin, tatapusin ko ang aking sarili bilang parusa. Walang pag-aalinlangan si Floyd na ikinagulat ni Gloria. Siyempre, ganoon lang ang reaksyon niya dahil malapit nang mamatay si Floyd ay masisira ang plano niyang manipulahin si Levi. Tumigil ka, sigaw ni Gloria habang humakbang pasulong at hinawakan ang kamay ni Floyd, pinipigilan ang mga pulgadang kamao mula sa kanyang ulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3576. Sinubukan ni Floyd si Gloria. Tunay na handa si Floyd na isuko ang kanyang buhay, ngunit ang sensasyon ng malambot nitong palad sa kanyang palso ay pumutol sa kanya. Nang tumangala siya kay Gloria, nakita niya ang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Hindi makayanan ni Gloria na panoorin akong mamatay. Alam ko na, mahal niya pa rin ako. Kung hindi, hindi niya ako pipigilan na kitilin ang sarili kong buhay. Naramdaman ni Floyd na naantig sa kaibuturan ang kanyang mga mata na puno ng luha. Gloria, napatawad mo na ba ako? Tanong ni Floyd na may pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Bahagyang kumaibot ang sulok ng labi ni Gloria nang marinig iyon, at nagsimula na siyang magsisi sa pagpigil sa kanya. Sa isang banda, gusto niyang tiisin ang pagkasuklam alang-alang sa kanyang plano. Sa kabilang banda, gusto niyang hayaan na lang si Floyd na kitilin ang sarili niyang buhay. Sa mismong sandaling iyon, ang sukat ay nagsisimula ng tumama sa pabor ng huli. Hindi pa, tumanggaw si Gloria at mabilis na binitawan ang palso. Kung hindi dahil sa dahilan para hindi siya maghinala sa kanya, naghugas na sana siya ng kamay. She felt utterly disgusted kahit na hinahawakan niya ito sa manggas ng shirt nito. Hinding-hindi kita mapapatawad kung susubukan mong kitilin muli ang iyong buhay. Natural,
Natuwa si Floyd nang marinig niya ang sinabi nito. Malinaw na ayaw niya akong mamatay. Nahihiya lang siyang sabihin sa harapan ko. Nako, gustong-gusto ko kapag ganito ang kinikilos niya. Sige, ipinapangako ko na hindi ko natatangkaing wakasan ang sarili kong buhay ng madali. Tumayo si Floyd habang nagpatuloy, nga pala, ano ang pinagkakaabalahan mo lately? Wala ni isa sa amin ang nakipag-ugnayan sa iyo. Alam ni Gloria na tatanungin siya nito tungkol doon, kaya naghanda na siya ng ilang sagot noon pa man. Magkagayunman, sinasadya niyang maglagay ng magkasalungat na ekspresyon at sinabi pagkatapos ng maikling paghinto, tingnan mo, sinasabi ko lang ito sa iyo dahil sa ating relasyon. Inatasan ako ng Holy Guild ng isang lihim na misyon para hanapin si Master Thundera. Alam mo kung gaano ka-arrogant ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order. Hinding-hindi sila susuko sa ibang tao ng kusa. Nanlaki ang mga mata ni Floyd nang mapagtanto niya ang ibig niyang sabihin. Ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay pawang napakamayabang na tao, kaya dapat ayaw nilang sumagot sa guro sa lahat ng oras. Tamang-tama para sa kanila ang desperadong paghahanap kay Master Thundera. Paano kung putulin ang komunikasyon? Muli siyang pinutol ni Gloria. Para hindi malantad ang aming lokasyon, pinagbawalan kami ng mga nakatataas na makipag-ugnayan sa mga tagalabas. Biglang nangyari ang lahat kaya hindi na ako nagkaroon ng oras para ipaalam sa iyo ang sitwasyon. Nakikita ko. Hindi naghinala si Floyd sa isang salita na sinabi niya dahil lahat ng ito ay may perpektong kahulugan sa kanya. Masusubaybayan ng mga tech expert ang lokasyon sa pamamagitan ng kanyang communication device kung makikipag-ugnayan siya sa sinuman. Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ko dapat siya pinagdudahan kahit konti. Napangisi si Gloria nang hindi siya nakatingin. Alam niyang hindi ito sisiyasatin ni Floyd dahil kakailanganin niyang dumaan kay Levi, at hinding-hindi niya isa sa panganib na ilantad siya ng ganoon. Bagamat nakuha na ni Floyd ang lahat ng sagot sa kanyang mga tanong, mayroon pa rin siyang pagdududa nang maalala niya ang mga natuklasan ni Phoenix at ng iba pa. Kailangan kong subukan ang pamamaraan ni Evie para makasigurado. With that in mind, Floyd said, Gloria, I've been practicing my cultivation ever since you swallow me that one time. Sa tingin ko, mas lumakas ako ngayon. Gusto mo bang tasahin ang antas ng paglilinang ko? Medyo nakaramdam siya ng kaba dahil sa takot na tatanggihan ni Gloria ang kanyang kahilingan. Hindi ko mapipilit kung tatanggihan niya ako, o baka magmukha akong nagsusumikap ng husto. Matalinong babae si Gloria kaya siguradong malalaman niyang sinusubok ko siya. Masama kung sisirain ko ang relasyon natin. Sa kanyang pagtataka, pumayag si Gloria sa kanyang kahilingan ng walang pag-aalinlangan. Oo naman, nagtataka ako kung gaano kakalakas. Paf, tanga mo. Hindi mo ako madadaya sa iyong maliliit na pakulo. Well, kahit ano, dahil may pagdududa pa siya sa akin, paglalaroan ko na lang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3577. Kinilala ni Gloria. Akala ni Floyd ay matalino siya, ngunit nakita na siya ni Gloria. Talagang pinaglalaroan niya ang mga kamay ni Gloria nang hindi niya namamalayan. Agad namang kumilos ang dalawa. Bagamat si Floyd ay nagsumikap ng husto sa kanyang paglilinang at gumawa ng maraming pag-unlad, ito ay wala kong ikukumpara sa kung ano ang kaya ni Gloria. Hindi lamang niya tumpak na natukoy ang kanyang pinakamataas na kahusayan sa pakikipaglaban sa sandaling ay channel niya ang kanyang diskarte, ngunit alam din niya kung gaano karaming puwersa ang dapat niyang gamitin upang maiwasang ilantad ang kanyang sarili. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang bigyang kasiyahan ang kanyang walang kabuluhan nang hindi ito masyadong halata. Higit sa lahat, gusto niyang makonsensya si Floyd sa pagdududa at pananakit sa kanya. Matapos magkunwaring tiniis ang ilan sa kanyang mga agresibong pag-atake, sadyang tinamaan siya ni Gloria sa likod. Ang impact ay nagpalipad sa kanya at naging sanhi ng paggubo niya ng dugo sa lugar. Nagmamadaling lumapit si Floyd para nag-aalalang magtanong, Gloria, okay ka lang ba? I'm fine, Floyd. Don't worry about me, mahinang sagot ni Gloria. Pasensya na sa sobrang lakas. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Humingi ng paumanhin si Floyd, na labis na nagkasala sa kanyang ginawa. Gustong-gusto niyang ipakita kay Gloria ang kanyang mga nagawa at mabawi ang kanyang pag-aproba, kaya't nauna na siya sa kanyang mga pag-atake. Hindi mo kasalanan.
Nataman lang ako kasi hindi ko pinapansin. Hindi ka talaga mabibigo, Floyd. Ako ay humanga sa kung gaano kalaki ang iyong pinabuting sa loob ng maikling panahon. Alam kong medyo harsh ako nung pinagalitan kita noon, pero dahil sa pagmamahal ko lang ginawa yon. Bilang isang babae, gusto kong maging isang napakalakas na manlalaban ang aking lalaki. Hindi mo naman ako sisisihin, di ba? Sabi ni Gloria na may nahihiyang ngiti sa labi. Oo naman, nahuli nito si Floyd na tuluyang nawalan ng bantay at agad na nasira ang lahat ng kanyang depensa. Siyempre hindi, tinulungan mo akong hilahin ang sarili ko at maging mas mabuting tao. Bakit kita sisisihin yan? Kung mayroon man, ako ang dapat na magpasalamat sa iyo sa halip. Gloria, ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Emosyonal niyang bulalas. Matapos makipag-sparring kay Gloria para subukan siya, natiyak ni Floyd na hindi niya nilinang ang pamamaraan ni Forlivia. Ang pamamaraan ng paglamon ni Forlivia ay magbibigay ng kakaibang aura. Mag-iiwan ito ng ilang bakas kahit anong pilit niyang itago. Siguradong mararamdaman ito ng isang taong ka-level ni Floyd kung may maglilinang ng katulad na pamamaraan ng Forlivia. Lalong lumakas ang damdamin kapag ipinapa-channel ang teknik, kaya mas nagilty siya sa paghihinala niya kay Gloria noon. Nakonsensya siya sa pagdududa kay Gloria bilang ang nagsiwalat ng pamamaraan ni Forlivia. Hindi ko lang siya sinubukang subukan, pero nasugatan ko rin siya sa proseso. Deserve kong mamatay. Nakaramdam si Floyd ng matinding pagnanasa na bigyan ang sarili ng ilang mahigpit na sampal. Hindi niya kayang harapin si Gloria sa takot na mabunyag ang kanyang intensyon at masira ang kanilang relasyon. Parang nabaril niya ang sarili niya sa paa. Alam ko, pilit na pinipigilan ang kanyang damdamin ng pagkasuklam, pinunasan ni Gloria ang dugo sa kanyang bibig habang nagpatuloy siya. Floyd, natutuwa ako na kaya mong pagsamahin ang iyong sarili at maging ganito kalakas. Pakiramdam ni Floyd ay nasa cloud9 siya matapos matanggap ang kanyang pag-aproba. Palagi kong nararamdaman na hindi ako karapat-dapat na makasama si Gloria. Ngayon, sa wakas ay mayroon na akong isang bagay na malalampasan ko siya. Higit sa lahat, nakuha ko ang kanyang pag-aproba at pagkilala. Ang pagkilala ni Gloria ay nangangahulugan ng higit sa alinman sa kanyang mga nagawa. Buntong hininga, tila ang agwat sa pagitan ng ating mga antas ng kapangyarihan ay lalo pang tumaas ngayon. Biglang bulalas ni Gloria. Mabilis na tiniyak ni Floyd sa kanya sa pagsasabing, hindi mo maaaring madaliin ang ganitong bagay. Tsaka hindi ka naman masyadong mahina. Oo, tama ka. Dahil napakalakas mo ngayon, hindi na mahalaga kung gaano ako kalakas, di ba? Muli siyang pinuri ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3578. Sinasadyang patnubay. Flattered at excited si Floyd habang nakikinig sa mga papuri nito. Siyempre, naunawaan niya ang nakatagong kahulugan ng mga salita ni Gloria. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na nakahanap na siya ng taong maaasahan. Huwag kang mag-alala, Gloria. As long as I'm here, no one can hurt you, sabi ni Floyd sa nangingibabaw na tono. Nadama ni Floyd na sa wakas ay kwalipikado na siyang magsabi ng mga ganoong salita kay Gloria, dahil mas makapangyarihan na siya ngayon kaysa sa kanya. Matagal na akong nagsisikap na magtanim, at sa wakas ay nagbunga ang pagsisikap. Sa pag-iisip na iyon, nadama ni Floyd ang isang napakalaking pakiramdam ng katuparan. Nagbigay siya ng labis na pagsisikap upang linangin sa panahong ito, hindi lamang dahil gusto niyang tulungan si Levi na makipaglaban sa misteryosong babae at kay Silas, ngunit nais niyang makuha ang pagkilala ni Gloria. Ayaw niyang mag-comment ang iba na hindi siya karapat-dapat sa kanya kapag nagkasama sila in the future. Sa wakas, lahat ng kanyang mga alalahanin ay nawala na ngayon. Sa wakas nasabi ko na ng malakas na kaya kong protektahan si Gloria. Habang iniisip ito ni Floyd, lalo siyang nasasabik. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngiti ng hindi namamalayan. Sa iyo na ako aasa simula ngayon. Kung may oras ka, dapat bigyan mo ako ng ilang gabay sa aking paglilinang. Ayokong maging pabigat sa iyo, ani Gloria. Walang problema, nambobola si Floyd. Gloria, gagawin ko ang lahat para sa iyo. I would even die for you kung yan ang gusto mo. Talagang masaya akong bigyan ka ng gabay sa iyong paglilinang.
Maaari mo akong kausapin anumang oras kung makatagpo ka ng anumang mga isyo sa iyong paglilinang. Ibabahagi ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na alam ko, paniniguro ni Floyd, na tinapik ang kanyang dibdib. Nang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam na lamang ng pagkasuklam si Gloria. Mapapatay kita agad sa isang daliri lang. Sa tingin mo ba ay talagang kwalipikado ka para bigyan ako ng patnubay? Anong biro? Bagamat ganoon ang iniisip ni Gloria sa kanyang puso, nagpatuloy siya sa pag-arte at tumingin kay Floyd ng may paghanga. Oo naman, naniniwala ako sa kakayahan mo. Ibinigay sa kanya ni Gloria ang isang pakiramdam na talagang gusto niyang umasa sa kanya. Nang marinig iyon, mas napuno si Floyd sa sarili. Kung hindi lang dahil sa takot na mag-iwan ng masamang impresyon kay Gloria dahil sa pagiging bata, sana ay sumayaw na siya ng may galik on the spot. Pagkatapos, patuloy na pinuri ni Gloria si Floyd ng maraming papuri. Ipinahayag din niya ang kanyang matinding pagnanais na umasa sa kanya. Ang kanyang pagkilos ay nasiyahan kay Floyd, at siya ay nasa cloud 9. Lahat ng kalungkutan na naranasan niya nitong mga nakaraang buwan ay natangay na. Nilunok ni Gloria ang kanyang pandidiri at patuloy na masayang nakikipagkwentuhan kay Floyd. Gayunpaman, mayroon siyang bagong plano sa isip. Floyd, talagang namangha ako sa improvement mo. Nilinang mo ba ang pamamaraan ni Forlivie? Biglang iniba ni Gloria ang usapan. Tumango si Floyd. Tama na. Napakalakas ng pamamaraan ni Forlivia. Malaki ang posibilidad na ikaw ay nasugatan sa iyong paglilinang noong nakaraang pagkakataon dahil nabigo kang linangin ito sa tamang paraan. Kung gusto mong matuto, gagabayan kita. Maganda yan. Nagkunwaring excited si Gloria. Sa katunayan, may iba pang nakatagong motibo si Gloria. Palagi siyang may ideya na hayaang salakayin ni Floyd si Levi mula sa likuran sa kritikal na sandali. Gayunpaman, sa kakayahan ni Floyd, ang gayong ideya ay halos imposibleng maisakatuparan. Si Floyd ay hindi magawang maglagay ng isang daliri kay Levi. Gayunpaman, malamang na iba ang mga bagay kung itinuro niya kay Floyd ang pamamaraan ng paglamon. Kung pinagkadalubhasaan niya ang pamamaraan ng paglamon, ang kanyang husay ay lalakas ng husto sa maikling panahon. Sa kalaunan, ang kanyang paglilinang ay maaaring kasing lakas ng kay Xylas. Noon lang posibleng saktan ni Floyd si Levi sa kaso ng sneak attack. Siyempre, wala pa ring pag-asa na mapatay si Levi. Gayunpaman, sa opinyon ni Gloria, hanggat maaaring ipagkanulo ni Floyd si Levi at atakihin siya, ang misyon na ito ay itinuturing na matagumpay. Lalo na nang ang taong umatake kay Levi ay ang paborito at pinagkakatiwalaang alagad ni Levi. Ang katotohanang iyon lamang ang higit na makakasakit kay Levi. Floyd, maaari mo bang ipakita sa akin kung paano sumipsep ng espiritual na enerhiya? Umaasang sabi ni Gloria. May isang maliit na linya ng espiritual na lay sa pansamantalang base na ito, at may natitira pang espiritual na enerhiya matapos itong lumunin ni Gloria noong isang araw. Agad namang pumayag si Floyd at inactivate ang kanyang technique on the spot. Hindi nagtagal, nabuo ang isang energy vortex, kasama si Floyd sa gitna. Paminsan-minsan ay tinatanong siya ni Gloria. Ngunit sa katunayan, unti-unti niyang ginagabayan si Floyd upang matuklasan ang matinding pamamaraan ng paglamon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3579. Pinagkadalubhasaan ni Floyd ang teknik sa paglamon. Floyd, sa tingin mo ba ay tama na gamitin ang pamamaraan sa ganitong paraan? Noong nakaraan, ginawa ko ito sa katulad na paraan, ngunit hindi kinaya ng aking katawan ang epekto ng biglaang pag-akyat ng espiritual na enerhiya. Mas malakas ka na ngayon. Sa tingin ko maaari mo itong subukan. Sa ilalim ng sadyang patnubay ni Gloria, dahan-daang natuklasan ni Floyd ang mga katangian ng matinding pamamaraan ng paglamon. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay biglang tumaas. Ang saganang pakiramdam sa kanyang elixir field ay nagpagan sa kanyang pakiramdam. Kaya maaari kong gamitin ang pamamaraan ni Forlivie sa ganitong paraan. Nagulat si Floyd. Napagtanto niya na ang ganitong uri ng extreme devo-uring technique ay maaaring mapalakas ng husto ang kanyang cultivation sa maikling panahon. Naalala rin niya ang kanyang master at si Forlivie ay na-explore na ang technique na ito noon pa. Gayunpaman, kahit na sinubukan ito ni Floyd ng maraming beses,
hindi pa rin niya mahanap ang tamang paraan ng paglinang ng matinding pamamaraan ng paglamon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ang susi upang malinang ang pamamaraang iyon kapag nagkataon ngayon. Gloria, ikaw talaga ang maswerteng bituin ko. Nakaramdam ng tuwa si Floyd. Nagpatuloy siya sa pag-eksperimento sa matinding pamamaraan ng paglamon ng ilang beses at walang nakitang epekto. Sa oras na iyon, siya ay ganap na gamaan. Gloria, parang nasugatan ka noong nag-cultivation ka last time dahil hindi nakayanan ng katawan mo ang epekto ng biglaang pagdagsa ng spiritual energy. Ang iyong mga meridian ay hindi maayos sa ilalim ng presyon ng espiritual na enerhiya, na nagre-resulta sa mga panloob na pinsala, matiyag ang paliwanag ni Floyd. Nagpakita ng paghanga si Gloria at mariing tumango, na nagkunwaring sang-ayon sa sinabi ni Floyd. Sa kaibuturan niya, nginisya niya ito at tinawag siyang tulala. Siya pa nga ang mismong nag-isip ng paliwanag, na nagligtas kay Gloria sa pagsisikap na magkaroon ng isang bagay na ipaliwanag sa kanya. Floyd, ang galing mo talaga sa cultivation. At this rate, I believe the gap between our power will become bigger and bigger, patuloy na papuri sa kanya ni Gloria. Napakahusay ng kanyang pambabala kay Floyd. Ang mas maraming pagkilala na ibinigay sa kanya ni Gloria, mas malaki ang kanyang pakiramdam ng tagumpay. Ayos lang. Ang iyong paglilinang ay lubos na uunlad sa ilalim ng aking paggabay, nakangiting sabi ni Floyd. Kinawayan ni Gloria ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi ko na gustong linangin ang pamamaraan ni Forlivia. Ayokong madamay ang sarili ko sa gulo. At saka, pinoprotektahan mo ako ngayon. Hindi ko kailangang mag-alala na mabuli ako ng iba. Nang mapansin ang matatag na ugali ni Gloria, muling nakaramdam ng panghihinayang si Floyd. Para maiwasan ang paghihinala, nag-aatubili siyang linangin ang pamamaraan ni Forlivia. Hindi ako makapaniwala na pinaghihinalaan ko siyang naglalabas ng impormasyon tungkol sa pamamaraan. Hindi ako dapat naghinala sa kanya. Floyd, hindi madali para sa iyo na matuklasan ang pamamaraang ito ng paglamon. Hindi mo dapat hayaang malaman ito ng iba. Kung hindi, baka targetin ka ng mga interesado dito, at malalagay ka sa panganib, seryosong pahayag ni Gloria. Tumango si Floyd. Alam ko, tikom ang bibig ko. Ako ay lalamunan ng buong lakas ko mula ngayon, at ang aking kapangyarihan ay lalago ng husto. Sinong maglalakas loob na atakihin ako? Sinabi ni Floyd ang kanyang isip. Dahil nadiskubre niya ang matinding pamamaraan ng paglamon ng nagkataon, dapat niyang linangin ang pamamaraan ng buong lakas upang maiangat ang kanyang paglilinang. Sa pamamagitan nito, hindi lamang siya maaaring kilalanin ni Gloria at makuha ang kanyang puso, ngunit maaari rin niyang protektahan siya. Gayun din, maaari niyang palawigan ang pinakamataas na limitasyon ng paglilinang sa mabilis na bilis at tulungan ang kanyang amo na labanan ang malakas na kaaway. Hindi ako makapaghintay na makita kang maging pinakadakilang manlalaban at mangibabaw sa mundo. Si Gloria ay kumilos na parang kanyang diehard fan. Sa paghihikayat at paghanga ni Gloria, naging mas determinado si Floyd na linangin ang matinding pamamaraan ng paglamon. Ang tanging paraan upang maging pinakadakilang manlalaban ay ang lumamon ng walang hanggan. Sa oras na iyon, magiging abala siya sa paghahari sa mundo, at si Gloria ang magiging maganda at matulungin niyang asawa sa kanyang tabi. Sila ay magiging perpektong mag-asawa na kinaiinggitan ng lahat. Nagsimulang isipin ni Floyd ang kanyang magandang kinabukasan kung saan nasa tabi niya si Gloria habang nangingibabaw siya sa mundo. Ito ay isang magandang araw para kay Floyd, dahil may 2 piraso ng magandang balita na natanggap niya sa araw na iyon. Una sa lahat, kinumpirma na hindi si Gloria ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa teknik at sa secret defensive base. Maliban doon, nadiskubre rin niya ang matinding pamamaraan ng paglamon. Napakasaya at napakagandang araw, masayang bulalas ni Floyd. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3600. Pinakamahusay na depensa. Nanatili si Floyd hanggang hating gabi bago siya nag-atubiling humiwalay kay Gloria. Naturally, ginamit niya ang charm technique para linlangan siya na makaranas muli ng ilusyon, na nagdulot sa kanya na isipin na matagal at matalik na panahon ang nakipagkaibigan sa kanya. Natarante si Phoenix at ang iba pa nang makita nilang nagniningning si Floyd. Napakawalang hiya niya noong araw. Bakit bigla siyang natuwa? Si Phoenix at ang iba ay nataranta. Samantala,
Ang Holy Guild at ang Ecclesiastic Order ay nasa ilalim ng matinding pressure. Napuno ng takot at pangamba ang hangin sa loob ng silid habang kinakatakutan nila ang misteryosong puwersa na maaaring umatake sa kanila anumang oras. Gayunpaman, ang selyo ay biglang lumiwanag sa sandaling iyon. May balita mula kay Thundera, hindi banggitin na ito ay isang mensahe na binalangkas ng ministro ng personal. Alam ko ang lahat ng nangyari sa Holy Guild at sa Ecclesiastic Order. Babalik ako sa lalong madaling panahon upang pangasiwaan ang sitwasyon. Makakaasa kayong lahat habang naghihintay sa aking pagbabalik. Ang mixing pahayag ay naging sanhi ng bawat miyembro ng Ecclesiastic Order na magsisigawan. Naabot na ni Thundera ang perpektong antas ng paglili ng maraming taon na ang nakararaan. Itinuring ng mga miyembro ng utos na tiyak na pinakintab niya ang kanyang paglilinang pagkatapos ng maraming taon. Sa sandaling bumalik si Thundera sa Order, ang mahiwagang puwersa at si Levi ay kailangang tumabi. Sa opinyon ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order, si Thundera ang tanging walang kapantay at hindi matatalo na Diyos. Nabawi ng lahat ang kanilang kumpiyansa nang mawala ang pangamba at pagdududa na bumabagabag sa kanila. Kasabay nito, ipinaalam din kay Gloria ang bagay na iyon, ngunit hindi siya nag-alala. Para sa kanya, gaano man kalakas si Thundera, hindi niya kayang ubusin ang isang buong super spiritual na linya ng ley sa loob ng maikling panahon. Sa kabilang banda, kaya naman ni Gloria na gawin iyon, lalo na't nag-aatubili siyang manatiling nakulong sa kanyang kasalukuyang antas. Sa pagnanais para sa mas makabuluhang mga pagpapabuti, gusto niyang patuloy na kainin ang super spiritual na linya ng ley. Kung hindi, ang super spiritual na linya ng ley sa Yartran ay magiging isang pag-aaksaya ng isang mahusay na kayamanan kung hindi gagamitin. Walang hangganan ang pagnanasa ng isang tao. Hindi lamang sabik si Gloria na ubusin ang natitirang bahagi ng super espiritual na linya ng ley, ngunit nais din niyang makita ang maalamat na mundong hinahangad ni Thundera. Si Gloria ay hindi kailanman naging mababa sa sinuman sa mga tuntunin ng pag-iingat ng mga dakilang ambisyon. Bone Grandmaster, tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Hindi ako naniniwalang ito na ang aking limitasyon sa paglamon, mataimtim na wika ni Gloria. Alam na alam ng Bone Grandmaster ang kasigasigan ni Gloria para sa katanyagan. Natural, siya ay nalulugod na maging isang tagasunod ng isang ambisyoso at may kakayahang Panginoon na maaaring humantong sa kanila patungo sa landas ng walang hanggang kaluwalhatian. Nagmamadaling inalala ni Bone Grandmaster ang lahat ng mga banal na kasulatan na pinag-aralan niya. Pagkatapos, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Lord Gloria, bigla kong naalala ang isang seksyon mula sa isang sinaunang manual na nagbanggit na ang Heavenly Thunder ay maaaring gamitin upang mag-metamorphose. Ang pagkakaroon ng mas malakas na katawan, sa turn, ay magbibigay daan sa iyo na magpatuloy sa pagkonsumo ng super spiritual na ley line. Gayunpaman, ang problema ay nakasalalay sa kahirapan sa paghahanap at pagmamanipula ng Heavenly Thunder. Ang Bone Grandmaster ay nahuli muli sa isang masikip na lugar. Bone Grandmaster, sa palagay ko nakakalimutan mo ang isang maimpluwensyang pangkat. Galit na sigaw ni Gloria. Sandali na nag-isip si Bone Grandmaster bago kuminang ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang kailan awan. Ang Esoteric Guild. Ang Esoteric Guild ay may kakaibang paraan upang ipatawag ang Heavenly Thunder para sa kanilang sariling paggamit, kaya ito ay isang perpektong lugar para sa isang tao upang palakihin ang kanilang katawan. Gayunpaman, ang tunay na base ng Esoteric Guild ay mahirap hanapin dahil sila ay palaging isang misteryosong organisasyon, lalo na dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa kanilang background. Ang sabi-sabi na ang pinagsamang lakas ng Esoteric Guild ay higit na nalampasan ang Ecclesiastic Order. Dahil sa kanilang kakilakilabot na kakayahan, tinailangan ni Bone Grandmaster at Gloria na bumuo ng isang detalyadong plano at dahan-daang isagawa ang diskarte upang makamit ang kanilang layunin. Kung hindi, napakaposible para sa Pekana na mag-backfire sa kanila. Kapag gumawa tayo ng paraan para kontrolin ang Esoteric Guild at hikayatin ang Heavenly Thunder na mag-metamorphose, muli kong malalamon ang super spiritual na ley line. Sa oras na iyon, ako ay magiging pangalawa. Wala, lalong natuwa si Gloria at hindi napigil ang tumawa ng malakas habang tumatakbo ang kanyang imahinasyon. Sa kabilang banda, naubos ang pasensya ni Levi dahil ang proseso ng paghihintay ay sadyang hindi niya matiis.
Ang pinakamahusay na depensa ay isang magandang opensa. Tumalon siya sa kanyang mga paa. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang sarili at nagpa siya na direktang maglunsad ng pag-atake kay Yartran. Kung tutuusin, ayon sa natanggap niyang balita, ang Glorian Order ay nanatili sa Yartran matapos lipulin ang bansa. Sa makatuwid, kung tinanggal ni Levi ang lahat ng natitirang miyembro ng Glorian Order sa Yartran, wala nang maluwag na pagtatapos. Kailangan nating lutusin ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Pinatibay ni Levi ang kanyang desisyon. Gayunpaman, pagdating niya sa Yartran, sinalubong siya ng isang hindi kapani-paniwalang eksena.